Ali, nagkasala sa iyo ang pamilyang Shen. 3 araw pa lang matapos kaming ikasal ni Dalang, pumanaw na siya dahil sa sakit. Binigyan ako ng pamilya Shen ng kasunduan para pawalan bisa ang kasal natin. Isinulat iyon ni Erlang. Kahapon lang siya nagmamadaling nakabalik mula sa kampo. Sa isang sulyap pa lang niya, kinilabutan na agad ako. Dumating si Ama. Ang mga mata niya ay sulyap ng sulyap sa kahon ng pera ng pamilya Shen. Ama, talaga bang naparito ka para sunduin ako pauwi? Siyempre naman, Ali. Maagang pumanaw ang iyong ina. Naging hanggal si Ama nitong mga nakaraang taon pero ngayon ay natauhan na ako. Paano naman matititiis ni Ama na makita kang nagdurusa rito sa pamilya Shen? Kapag sumama ako sa iyo, talaga bang babaguhin mo na ang masasamang ugali mong iyan? Nagbago na ako, kung uulitin ko pa, hindi na ako tao. Kailangan pa ring magtira ng kaunting dangal ng tao para sa sarili niya. Ama, mukhang bibigwin kita sa pagkakataong ito. Hindi ako sasama sa iyo pauwi. Ginang Shen, ako muna ang magtatago ng kasulatang ito ng pagpapawalang bisa ng kasal. Ali, luto na ba ang pagkain? Gutom na po ako, Lola. Wala po bang makakain sa bahay? Kung gun, utusan mo ang ikalawa mong kuya na magtrabaho ng higit pa. Malakas naman siya, habang si Xiaoman ay bata pa. Kailangan din ng mag-aalaga kay Lola. Kapag bumalik na si Kuya Erlang sa kampo, hindi naman pwedeng maiwan lang dito sa bahay ang isang matanda at isang bata. Pero paano ka? Aalis lang ako kapag maayos na ang lahat dito sa bahay. Kuya Shen, huwag ka nang mag-alala at bumalik ka na sa kampo. Ako na ang baalang mag-asikaso rito sa bahay. At kapag kaya na ni Xiaoman na alagaan ang sarili niya, at may maayos na ring matutuluyan si Lola, kusa na akong aalis dito, para hindi na maging pabigat pa sa pamilya Shen. Sigurado ka na ba riyan? Nakapagdesisyon ka na bang manatili at hindi mo ito pagsisisihan? Nasisiraan ka na ba ng bait? Binigay na nga nila sa iyo ang kasunduan para pawalan bisa ang kasal. Bakit ka pa nagpupumilit na manatili rito? Inaantay mo pa bang palayasin ka nila? Sumama ka na sa akin pauwi. Bakas ang kasakiman sa mga mata ni Ama. Hindi niya naman talaga hangad ang kabutihan ko, kundi gusto niya lang akong ipagpalit para sa sarili niyang pakinabang. Hindi ako nagsisisi, ako ang tunay mong ama. Kaya nga alam na alam ko kung anong klaseng tao ka talaga. Huwag mong gambalain ng kuya ko. Sa harap mismo ng kanyang burol, bahagyang kumaba ang dibdib ko. Hindi dahil natatakot ako kay Jiang Yu, kundi dahil kay Shenji. Kung ganoon, manatili ka. Itabi mo ang kasulatan ng pag-atres sa kasal. Kung sakaling dumating ang araw na gusto mo nang umalis, asikasuhin mo muna ng maayos ang kasulatan. Tsaka ka umalis ng buong dangal. Maraming salamat, Kuya Shen. Ate Ali, huwag kang aalis. Kaya ko namang maghugas ng mga plato. Kaya ko ring mag-asikaso kay Lola sa araw-araw. Hindi na naman ako bata. Hindi nyo na kailangang pagkaabalahan pa ako. Malakas pa naman ang katawan ko. Kung ganoon, dalhin nyo man lang muna rito ang pagkain. Noong panahong iyon, ang tanging nasa isip ko lang. Ang pamilyang Shen na tanging matanda at bata na lang ang natira. Na nakiusap na manatili ako, ay dahil lamang sa lambot ng puso ko. At dahil wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Pero hindi ko akalain. Na pagkalipas ng 5 taon, nang talagang gusto ko nang umalis. Ang unang-unang magtatanong kung nais ko bang manatili, ay ang mismong tao na sumulat ng kasulatang iyon. Si Shen Erlang. Sa pangatlong araw matapos ilibing si Shen Dalang, nagkasakit si Nanay Shen. Ang sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang asawa at anak ay naging napakabigat para sa kanya. Kaya hindi na niya ito kinaya. Araw-araw akong nagpapakulo ng gamot, nagluluto ng lugaw at nagpupunas sa kanya. At tuwing gabi naman, kailangan ko pang patulugin si Xiaoman. Hindi naman marunong mag-alaga ng tao si Shenji. Ang tanging alam lang niyang gawin ay magsibak ng kahoy. Minsan, pinuno ni Erlang ng usok ang buong kusina. Dahilan para mabulunan at umubo ng umubo ang matanda. Erlang. Gusto mo bang sunugin ang bahay natin? Ate, hindi ba talaga marunong magpaninggas ng apoy si Kuya? Ang ibig ko pong sabihin. Ang galing-galing talaga ni Kuya. Pinilit kong pigilan ng tawa ko. Habang inaabot ang mangkok ng gamot kay Nanay Shen. Ali, huwag mo sanang mamasamain si Nanay Shen. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Noong una, nagbayad ang pamilya Shen ng 6 na tel ng pilak para dalhin ako rito. Sinasabi nilang napagkasundoan na ng 2 pamilya ang aming kasal. Pero tungkol sa bagay na ito, kailanman ay wala akong sinisi. Maagang namatay ang aking ina.
Ang ama kong si Jiang Yufu ay tuluyan ng nalubog dahil sa kanyang mga bisyo. Kung hindi pupunta ang mga nagpapautang sa bahay namin, ay nagwawala naman siya kapag nalalasing. Kung ikukumpara sa pamilya Jiang, ang pamilya Shen ay tila isang lugar kung saan malaya akong nakakahinga. Naglalaba, nagluluto, nagpapakain ng mga manok, nagbibiyak ng kahoy, nag-aalaga kay Lola, nag-aasikaso kay Xiaoman, nagmamasahe sa binti ni Inang Shen, at nagpapakulo ng gamot para kay Dalang. Napakabuti sa akin ni Dalang. Bagamat mahina ang kanyang katawan, palagi niyang hinihintay na matapos ako sa aking mga gawain, upang lihim na ibigay sa akin ang natitira niyang merienda. Tinuruan niya akong magbasa. Tinuruan niya rin akong isulat ang aking pangalan. Ang dalawang karakter na iyon ay sinanay kong isulat ng 6 na buwan. Ngunit mukha pa ring 2 pilay na alimainggong natapakan ng kinalalabasan. Napakagaling mo na, Ali. Bago siya pumanaw, nakiusap pa siya kay Shenji na isulat ang kasulatan ng pagpapawalang bisa sa aming kasunduan sa kasal. Dahil ayaw niya raw masira ang aking hinaharap, labis na sumakit ang aking puso. Ngunit alam ko ring napakabuti niyang tao. Napakabuti na kahit nag-aagaw buhay na siya sa sakit, nag-aalala pa rin siya na baka hindi ako mamuhay ng maayos pagdating ng araw. Nakayanan pa ni Inang Shen ng 1 buwan, bago siya sumunod na pumanaw. Umuulan noong araw na iyon. Nakaluhod si Shenji sa harap ng libingan. Walang sinasabi kahit isang salita. Dumadaloy ang tubig ulan mula sa kanyang mukha, habang hawak ko ang payong na papel at nakatayo sa kanyang tabi. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang nanghihinang likuran, doon ko lang napagtanto sa unang pagkakataon na hindi pala siya gawa sa bakal at bato. 20 taong gulang pa lamang siya. Ngunit wala na siyang magulang at nakatatandang kapatid. Makalipas ang 2 pang araw, inihagis niya sa akin ng isang supot. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga pirasong pilak at barya sa loob. Sa iyo na ang lahat ng iyan. Kuya Shen, kailangan mo rin naman ng panggastos sa militar. Hindi ko naman magagamit yan. Kuya, hindi ka ba kakain? May libreng pagkain naman sa kampo. Sinasagot ba nila pati ang pamilya? 20 taong gulang ka na rin. Oras na para matuto kang mag-asikaso sa pamilya. Ate Ailey, dahan-dahan naman. Walang aagaw niyan sa'yo. Binibining Jiang, bawat 2 buwan ay magpapadala ako ng sahod ko mula sa hukbo. Bago ako makabalik, ipinagkakatiwala ko muna sa iyo sina Xiaoman at Lola. Tinawag niya akong Binibining Jiang. Natigilan ako. Huwag kang mag-alala, kuya. Kung bumalik man si Jiang Yufu, ako na ang bahala sa kanya. Hindi niya naman ako kayang talunin. Napakalakas kaya ni Ate Ailey. Noong nakaraan nga, noong nagtaboy siya ng aso gamit ang sandok, umiwas pa ang aso sa kanya. Bahagyang lumuwag ang pagkakakunot ng noo ni Shenji. Madaling araw pa lang noong araw na umalis siya. Hinatid ko siya sa may pintuan ng bakuran. Itago mong mabuti ang kasulatan ng pagpapawalang bisa sa kasal. Baka linlangin ka lang ng tatay mo at makuha yan sa'yo. Pagkaalis ni Shenji, dumating agad si Jiang Yufu. Hindi siya dumating nang walang dala. Xiaoman, gusto mo ba ng candy? Sabi ng Ate Ailey ko. Gaya ng lobong bumibisita sa manok, hindi para bumati ng bagong taon, kundi dahil may kailangan sa paninda mong harina. Itay, bakit ka napadpad dito? Bakit, hindi ba pwedeng na-miss lang kita? Tingnan mo, wala na si Shenda lang at wala na rin si Aling Shen. Bakit mo pa binabantayan ng sirang bakurang ito? Sumama ka na kay Itay pabalik. Nahanapan kita ng magandang mapapangasawa. Sino naman yan at taga saan? Mula sa pamilya ni Don Leo. Ang Don Leo na yon na napakatanda na. At may masamang reputasyon pa. Mas marunong mag-alaga ang mga may edad na. Sa laki ng agwat ng edad namin. Baka hindi man lang kami magkaunawaan kapag nag-uusap. Hindi po bagay ang kasal na yan. Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Hindi ko alam kung magkanong pera ang dinala ni Liu Yuan sa labas. Pero ang pagpunta rito ni Jiang Yufu sa mismong pinto natin, ibig sabihin lang yun ay natanggap na niya ang pera. Bakit ka naglilista riyan? Anong silbi ng libreta ng utang na iyan sa mga kamay mo? May silbi ito. Kahit papaano, may susulat dito ang lahat ng mga sinabi mo ngayong araw. Jiang Li, huwag na huwag kang magsisisi.
Hintayin mong maubusan ng bigas na maisasaing ang pamilya Shen. At tingnan natin kung hindi ka lumuhad para magmakaawa sa akin. Dahan-dahan ka lang sa pagtakbo. Baka madapa ka. Wala pa nga kaming nakakabugbugan ngayon eh. Ay trinangka ko ang pinto. Pero hindi pa rin mapakali ang kalooban ko. At gaya nga ng inaasahan, pagkaraan ng 3 araw. Pagka-uwi ko galing sa paglalaba sa ilog, ubos na ang laman ng kahon ng pera ng pamilya Shen. Pati ang pilak na herpan na iniwan ni Aling Shen ay nawawala na rin. Ailey, sinabi ng tatay mo na isasama niya ako para manood ng dula. Hindi pa nga ako nakakasakay sa karwahe. Sinabi na niyang tapos na raw ang palabas. Ate Ailey, wala na rin po ang pera. Nakatayo lang ako sa gitna ng silid. Nanlalamig ang buo kong katawan. Ate Ailey, anong gagawin mo? Bibili ka ba ng bigas? Hindi, huhulihin ko ang magnanakaw. Nang mahanap ko si Jiang Yufu sa isang tagong sag-alan sa bayan. Namumula na ang kanyang mga mata sa pagkadesperado. Hoy, matandang aso na Jiang, hindi ba't sabi mo may dala kang pera ngayon? Bakit saglit lang ay ubos na agad? Haha. Tatay, Ailey, bakit ka narito? Para pag-usapan natin kung magkanong pera ang kinulimbat mo sa pamilya ng biyenan ng sarili mong anak. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, ha? Lumalaban ka na ba sa akin? Ako ang tatay mo. Ama pa ba ang tawag sa nagnanakaw ng pera sa pamilya ng biyenan ng sarili niyang anak? Anong nakaw? Bigay mo sa aking respeto yan bilang anak. Alin sa dalawa, sasama ka sa caravan ko sa hukuman para ailatag ang lahat ng kinuha mo. O isasama natin ang may-ari ng sag-alan para magtestigo laban sa iyo. Binibini, hindi ito ang lugar para mag-eskandalo ka. Mga kasabwat kayo dahil tinanggap ninyo ang nakaw na pilak. Pinakiusapan ko na si Tia Zhang na nagtitinda ng wonton sa kanto, na magsumbong sa mga opisyal. Paparating na ang mga kawal. Ang totoo, hindi ko naman talaga pinakiusapan si Tia Zhang na magsumbong. Nang pumasok ako sa bayan, diretso lang ang lakad ko. Hindi ko man lang nasulyapan ng tindahan ng wonton. Pero dahil may kasalanan ng mga tao rito, takot na takot silang makatawag pansin sa mga kawal ng batas. Kinalagad ko si Jiang Yangfo ng buong daan patungo sa korte ng bayan. Ali, dadalhin mo ba talaga ang sarili mong ama sa korte? Patawarin mo si ama, Ali. Wala lang talaga akong magawa noon. Masyado akong ginigipit ni Don Leo. Nakakuha si ama ng 10 til ng pilak sa kanya. Kung hindi ka papayag, kailangan kong magbayad ng doble, edi ikaw ang magbayad. Saan naman kukuha ng pera si ama? Kung wala, gumawa ka ng paraan para makabayad. Paano naman papayag si Don Leo doon? Problema mo na yan. Jiang Li, sasampahan mo ba talaga ng asunto ang sarili mong ama? Pinahahalagahan ng bansa natin ang paggalang sa magulang. Ang pag-akusa ng anak sa kanyang sariling ama, kahit na ikaw pa ang nasa katwiran, ay hahatulan ka pa rin ng kaparusahan ayon sa batas. Alam mo ba ito, mahal na hukom, masdan ninyo ang aking walang galang na anak. Naglakas loob pa siyang aidmanda ang sariling ama. Dapat siyang parusahan, dapat siyang lapatan ng mabigat na parusa. Tinitigan ko siya, at bigla ko na lang gustong matawa. Noong bata pa ako, may sakit si Ina at nakahiga sa kama. Nanginginig sa lagnat habang nakikiusap ako sa kanyang kumuha ng doktor. Ngunit sinabi niyang wala siyang pera. Pero pagkatalikod niya, kinuha niya ang huling kalahating sako ng bigas sa bahay. Para lang ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Nang mamatay si Ina, umiyak din naman siya. Pero kinabukasan, isinangla niya agad ang pulang sukli na gawa sa kahoy na iniwan ni Ina. Nang ganoon na lamang. Ang isang taong tulad niya, ay may mukha pang tumayo rito sa korte, para gipitin ako gamit ang salitang ama. Batid po ito ng inyong lingkod. Itutuloy mo pa ba ang sumbong? Itutuloy ko. Anong kaso ang isasampa mo sa kanya? Isasampa ko ang kasong pagnanakaw laban kay Jiang Yufu sa pagkuha ng ari-arian ng pamilyang Shen. Sa pagtangay sa matandang lola ng pamilyang Shen. Sa palihim na pagtanggap ng pilak na dot mula kay Ginoong Leo. At sa pagtatangkang pilitin kaming magbayad ng doble. Nakuha mo na ang kasulatan ng pagpapawalang bisa ng kasal mula sa pamilyang Shen. Tama, matagal na siyang hindi asawa sa pamilyang Shen. At ang perang iyon ay dinala lang naman niya pabalik sa kanyang sariling pamilya. Kaya hindi iyon maituturing na pagnanakaw. Ngunit hindi pa formal na naisusumite ang kasulatan ng pagpapawalang bisa. At hindi pa rin naitatala ang utos ng pagkakakulong. Kaya hanggang ngayon ay nananatili pa rin ako sa tahanan ng mga Shen. Upang alagaan ang kanyang nakababata niyang kapatid at ang kanyang lola.
Ang ninakaw ni Jiang Yupo ay ang pilak ng pamilyang Shen. At hindi ko ito sariling pag-aari. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ang ama ko pong si Shenda lang ang nagturo sa aking magbasa noong bata pa ako. Nasaan si Shen Jiachen? Ang sa akin lang po. Kung hindi ninyo aaminin, ipapasara ko ang Tianmen Lending House. Ang pilak na aguhilya ay nakuha na ng Tianmen Lending House. Ngunit ibinalik na ito ng may-ari dito mismo sa korte. Subalit ang perang pilak ay hindi na mababawi pa. Dahil wala kayong pambayad. Dapat ibalik ni Li Jiajun sa pamilyang Shen ang 13 tael at 2 mace ng pilak sa loob ng 3 taon. At kung hindi ito mababayaran sa takdang panahon, hahatulan ka ng 30 hampas ng pamalo at 6 na buwang pagkakakulong. At dapat ding nakasulat ng malinaw na, hindi na nila ako maaaring piliting umuwi para magpakasal sa ngalan ng pagiging babae. Kung hindi ay papatawan din sila ng kaparehong parusa. Saludo ako sa iyo, haha. Ang lakas din ng loob mo. Naway siya sa atin ninyo ito ng mabuti, mahal na hukom. Sa huli, pumayag din siya, matapos magawa ang kasunduan sa utang. Pinarusahan din ako alinsunod sa batas. Nakita ng bantay na mahina ang katawan ko, kaya tiniyak niyang magaan lang ang parusang ibinigay sa akin. Gayunpaman, nang lumabas ako ng korte, pinagpawisan pa rin ako ng malamig sa noo dahil sa matinding sakit. At kinailangan ko pang humawak sa pader para lang makatayo ng maayos. Ano bang balak mong gawin? Ama, sa susunod na magnakaw ka pa, hindi na ako ang hahatol sa iyo. Kung ganoon, anong gusto mong mangyari? Wala na akong atrasan ngayon. Kahit pa lumaki ang gulo sa harap ng lahat, hindi ako natatakot. Nang lumabas ako sa hukuman, madilim na ang paligid. Ang manggagamot na nag-asikaso sa aking mga sugat ay may apelyidong Zhao. Sinabi niya sa aking umuwi ako at magpagaling ng mabuti. At huwag daw laging pinipilit ng isang babaeng tulad ko na magpakatatag kahit nakataya na ang buhay. Kilala niya ang aking biyenang lalaki na si Shen Boan. Sinabi niyang noong kabataan niya, araw-araw siyang kumakain ng taho ng pamilya Shen. Maraming salamat po, Tiyo Zhao. Ha. 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 Ailey, nanalo ka ba? Nanalo ako. Pero bakit ka naman nabugbog ng ganyan? Dahil nung nanalo ako, kailangan niyang ibalik ang pera. Mahal pala ang katarungan. Kung ganoon, huwag na tayong bumili ng katarungan sa susunod. Bumili na lang tayo ng karne na makakain. Gusto ko sanang tumawa, kaya lang ay naramdaman ko ang kirot sa aking mga sugat. Sa sobrang sakit, muli na namang tumulo ang aking mga luha. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nakikinig ako sa ihip ng hangin sa labas ng bintana. Napakatahimik at walang kaalaman laman ang tahanan ng mga Shen. Simot na ang bigas sa lagayan. Wala na ring natitirang pera sa pataka. Ang natitira na lang sa bahay ay isang matandang babae, isang batang babae. At ako na hindi pa lubusang gumagaling mula sa aking mga sugat. Bigla kong naalala ang sinabi ni Shenji bago siya umalis. Huwag kang magpapadala sa panloloko ng tatay mo. Hindi naman ako nagpadala sa kanya, pero dumanas din ako ng matinding hirap. Kung malalaman lang ito ni Shen Erliang, baka isipin niyang wala akong silbi. Nanatili akong nakadapa sa kama sa loob ng 27 araw. Sa loob ng 27 araw na iyon, napilitang lumaki ng maaga si Shen Xiaoman. Natuto siyang maghugas ng bigas. Bagaman noong una, naitapon niya ang bigas kasama ng pinaghugasan ito sa tapunan ng tira-tirang pagkain. Natuto rin siyang magluto ng lugaw, na medyo may katigasan pa kapag kinakain. Kahit na sa pangalawang pagkakataon, naging tutong pa rin ang niluto kong lugaw. Lola, bilasan niyo naman po. Tutulungan ko pa si Ate Lee na magpatuyo ng mga hiniwang labanos. Nagsasawa ka na ba sa akin ngayon? Hindi po, naging mas abala lang talaga ako ngayon. Abala sa ano? Abala sa pag-asenso.
Noong sa wakas ay nakabangon na ako at nakatayo sa lupa. Sobrang hirap na ng buhay natin na kahit ang mga pumapasok na daga ay maiiyak na lang at mag-iiwan ng kalahating butil ng bigas dahil sa awa. Sabi ni Shenji, magpapadala siya ng sahod mula sa hukbo kada 2 buwan. Pero 1 buwan pa lang ang nakakalipas simula nang umalis siya. Paano pa natin matitiis ang 1 pang buwan? Hinalugog ko na ang buong bahay. Pero 37 pirasong barya lang ang nahanap ko. Paano kung isang lana lang natin siya? Magkano naman kaya ang halaga niya? Para sa akin, nagkakahalaga siya ng 100 tael. Kung gun, huwag na natin siyang 1 lakh, mayaman na pala ang pamilya natin. Bukas, pupunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Hindi pa ganap na gumagaling ang sugat mo. Gumaling, lumalakad ka pa nga na parang pato. Kahit ang pato, kaya rin kumita ng pera. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dala ang isang lumang supot na tela, pumunta ako sa bayan. Napakasigla ng timog na bahagi ng bayan. Umaasok ang mainit na singaw mula sa mga tindahan ng agahan. At pumasok sa ilong ko ang mabangong amoy ng mga siopaw. Gutom na gutom ako kaya kumakalam ang tiyan ko sa buong biyahe. Nagtanong-tanong ako sa bawat tindahan kung may mapapasukang trabaho. Hindi tumatanggap ng mga babaeng manggagawa ang bahay tsaa. Ang totoo, ayaw lang nila sa akin dahil payat ako. Sa tindahan naman ng tela, sinabi nilang copy puno lang daw ng mga tauhan kahapon. Hinayaan naman ako ng isang batika na magbayo ng mga halamang gamot. Sa loob ng kalahating araw, binigyan nila ako ng 8 pirasong barya. Hay! Napakapahirap talagang kumita ng pera para sa isang babae. Sa ikatlong araw, mas naging mahirap pang maghanap ng trabaho sa bayan. Tumayo ako sa kanto hanggang sa magtanghaling tapat. Gutom na gutom at lumalabo na ang paningin ko nang may sumigaw ng kopya ng libro, magkopya ng libro. 1 barya para sa 10 pahina. Basta maayos lang ang pagkakasulat. Agad na natukso ang aking puso. Tinuruan naman ako ni Dalang na magbasa ng mga salita. Kahit na kaunti lang. Pero kahit paano naman, nakakapagsulat ako. Hinawakan ko ang panulat, punong-puno ng pag-asa. Pero paglipas ng 1 oras, nawala bigla ang lakas ng loob ko. Kilala nga ako ng mga nakasulat sa libro, pero hindi ko naman sila kilala. Hindi ko alam kung paano isulat ang isang to. Ang Hengsiyang ay pangalan pala ng isang halaman. Maraming salamat. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. May buhay ang pagsusulat mo, Binibini. Ang ibig sabihin lang niyan. Hindi maganda ang sulat ko. Nang ngumiti siya, biglang gamaan ang mukha niya. Napakaganda niyang tingnan. Dahan-dahan lang, dami lang naman ang habol ng may-ari, hindi siya ganoon kahigpit. Kung hindi mo mamasamain, Binibini, kumain ka muna kahit kaunti para maglaman ang tiyan mo. Nag-away ang pride ko at ang kumakalam kong tiyan. At siya nang nanalo. Maraming salamat, babayaran na lang kita pagkatapos. Huwag na, hindi na kailangan. Malamig at matigas ito. Pero pakiramdam ko'y maiiyak ako sa bawat kagat. Noong araw na yun, nagsulat ako hanggang sa lumubog na ang araw. Hanggang sa wakas, nakabuo ako ng 10 pahina. Ito ba ang tinatawag mong sulat, talaga ba? Mukhang kalmo ng pusa. Hindi naman makakagawa ng ganito karaming guhit ang pusa. Hay! Habang sumisinag ang papalubog na araw sa lansangan, abala ang mga taong nagdaraan. Ang bango ng mga bagong lutong tinapay sa tabi ng daan ay umaalingasaw sa paligid. 1 barya. Nagpakapagod ako buong araw para lang sa 1 barya. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa takot. Natatakot ako na baka hindi ko kayang buhayin si Xiaoman at si Lola. Baka bago pa magpadala ng pera si Shenji, ay nanghina na sila sa gutom kasama ko. Binibini, maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Saan ka ba nakatira? Gabi na, ihahatid na kita. Huwag na, mabilis naman akong maglakad. Kainin mo ito sa daan. Ituring mo na lang na utang mo ito. Anong pangalan mo?
Chen Yan. Ang yan sa Yantay. Tatandaan ko. Pagkatapos noon, madalas kong maisip, kung nagpatuloy lang sana ang buhay tulad ng araw na iyon. Napakamabuting tao sana ni Chen Yan. Malumanay at walang bahid. Para siyang isang lampara sa gabi na hindi gaanong maliwanag, ngunit matatag. Ngunit sayang, may mga daang. Habang tinatahak, bigla na lang hihipa ng malakas na hangin. Manatili man ang ilaw, ang daan ay hindi laging magiging patag. Ang sahod mula sa hukbo ni Shenji ay dumating nung halos hindi ko na kaya. 4 na tail ng pilak. Hindi ito magawang buksan ng aking asawa. Nang ibigay niya ang pilak sa aking mga kamay, halos lumuhad ako sa harapan niya. Ate Ali, pwede na ba? Bumili ng karne. Ilang kilo kaya ang mabibili natin? Bibili tayo ng 2 kilo. Ang galing talaga ni Kuya Dose. Ang ating Ali ang talagang mahusay. Dahil nagawa niyang hintayin ang perang ito. Nang araw na yon, bumili ako ng karne. Bumili ng bigas. At bumili rin ng 2 mainit na matatamis na siopaw. Napakatamis. Sa sobrang tamis, pati ang mga mata ko ay pinawisan. Pati rin ang aking mga mata. Habang tumatawa ako, bigla na lang din akong naluha. Hindi na ako muling naghanap ng trabaho sa bayan. Sa halip, itinoon ko ang aking pansin sa lumang gilingang bato sa sulok ng bakuran. Nandoon pa rin ang timbang kahoy, ang katsa, ang bilaw, at ang tapayang luwad. Dati ay may negosyo sa paggawa ng tofu ang pamilya Shen. Noong bata pa ang aking biyenan, nagtayo siya ng maliit na pwesto sa bayan. At sa pamamagitan ng pagbebenta ng taho, unti-unti niyang naitaguyod ang aming pamumuhay. Noong nabubuhay pa si Inang Shen, madalas sumakit ang kanyang mga binti. Tuwing tinatapalan ko ito ng gamot, madalas niyang naikukwento ang tungkol sa dati nilang tindahan. Dapat daw ipiliin ang mga pinakasariwang soya, at ibabad ang mga ito sa tubig balon. Kapag ginigiling ang gatas ng soya, kailangan salin ito ng 2 beses at sa pagluluto, dapat malakas muna ang apoy bago hihinaan. Sa pagpapamuo naman, huwag magmamadali dahil kapag binigla mo, titigas ang tofu. Nung unang subok ko, naging mabagal ako kaya nagkawatak-watak lang ito. Bigo. Ang isang buong palayok ng soy milk ay naging parang mga durog na latak na parang nyebe. Pero hindi naman ganoon kasama ang lasa ng nyebe. Sa pangalawang subok ko naman, naging parang basang putik lang ang tofu pudding, Ate Ali. Nagalit kaya siya sa akin, pero napakatigas naman ito. At sa pangatlong subok, malambot nga. Pero may lansa pa rin ang hilaw na beans. Ate Ali, napakahusay mo na nga, eh. Kahit papaano, nagmukha na siyang totoong pagkain pagkatapos ng 7 o 8 araw na pagpapakasakit. Sa wakas, nakagawa rin ako ng isang palayok ng tofu pudding na pwedeng makain. Puting-puti at napakalambot, at umuuga-uga pa habang nakalagay sa mangkok. Binuhusan ko ito ng masarap na sarsa. Binubura ng dahon ng sibuyas at pinatakan ng kaunting langis ng lingga. Ate Ali, pwede na itong ibenta. Mas masarap pa ito kaysa sa gawa ko. Gumagawa rin ba si Lola ng ganito noon? Hindi. Kaya nga mas magaling ka pa sa akin. Para makasiguro, naglagay ako ng 2 mangkok, at dinala ko sa bayan para ipatikim kay Tio Zhao Quan. Pagkatapos itong tikman ni Tio Zhao, natigilan siya ng matagal. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Maaari na po ba itong kainin? Pwede na bang ibenta? Pwede namang ibenta. Kapag gutom na gutom ang bibili, bigla akong pananglupaypay sa narinig ko. Marami ang nakatikim na ng tofu pudding ng biyenan mo rito sa bayan ng Yunnan. Noong araw, bakit nga ba ganoon kalakas ang negosyo ng tindahang Shen? Una, dahil sa lambot nito. Pangalawa, dahil sa sarsa. Pangatlo, dahil sa langis. Anong langis nga ba? Ang sanhei na langis. Paano ko naman malalaman yan? Lihim na teknik ng biyenan mo yan. Hindi ba itinuro sa iyo ni Nanay Shen? Sa iyo. Maraming hakbang na sinabi sa akin si Nanay Shen. Pero hindi niya kailanman nabanggit ang sanhei oil. Bakit hindi mo subukang itanong kay Shen-er? Malalaman kaya niya siya ang anak na lalaki ng pamilya Shen. Maagang pumasok sa hukbo si Shenji. At bihira lang siyang umuwi sa kanila. Isa pa, tungkol naman sa race ipeng ito. Angkop ba para kay Ali na may hawak na kasulatan ng nakanselang kasal na hingin ito sa kanya? Ngayong binubuhay mo na ang kanyang nakababatang kapatid na babae.
At ikaw pa ang nangangalaga sa karangalan ng pamilya Shen. Hindi naman siguro masamang magtanong kahit kaunti. Pagkabalik ko, inilatag ko ang papel, at nagsimulang sumulat kay Shenji. Pangit pa rin ang sulat kamay ko, pero kahit pangit, mukha namang buhay na buhay. Ate Ailey, sulat ba yan o nag-aaway ng mga bulate? Tingnan mo naman, hindi pa nga ako nakakapag-aral sa paaralan pero pinaghahandaan ko na. Napakadirekta ng pagkakasulat ko sa liham. Matapos kong isulat, paulit-ulit ko itong binasa. Kaso parang naniningil lang ako ng utang kung babasahin. Kaya nagdagdag pa ako ng isang pangungusap. At sa idinagdag kong iyon, nagmukha na nga itong liham para sa pamilya. Matapos ipadala ang sulat, isang buwan nang lumipas nang walang sagot. Noong una, araw-araw akong umaasa na may darating. Pero kalaunan, hindi ko na hinintay. Hindi naman talaga kami ganoon kakilala, kaya wala akong karapatang magdamdam. Ate Ailey, sisigat po si Kuya. Sigurado ka talaga. Magiging dakilang general si Kuya balang araw. Ang isang dakilang general ay may isang salita. Nangako ba siya sa'yo? Ano namang klaseng tanong yan? Ako na mismo ang nangangako para sa kanya. Ha ha ha, may mararating ka talaga, Xiaoman. At lumipas pa ang 10 araw. Dumating ang tagahatid sulat. Bukod sa 4 na tel ng pilak, may kasama rin itong isang sulat. May 2 salitang nakasulat sa sobra. Ate Ailey. Matatalas at tila malamig ang mga guhit ng panulat. At talagang bumaon sa papel ang tinte sa bawat hagod. Matagal kong tinitigan ng 2 salitang iyon. Ate Ailey, buksan mo na po dali. Binuksan ko ang sulat. Hindi ganoon kahaba ang isinulat ni Shenji. Pero malinaw na malinaw niyang ipinaliwanag ang paraan ng paggawa ng Sanhei oil. Kung paano ko kontrolan ang apoy. Kung kailan ilalagay ang sarsa. At kung kailan sasalain ng mga latak. Kailan natin silyuhan ang banga. Mabangong langis ng lingga, taba ng baboy. At langis ng manok. At sa huli, may isa pang paalala, pwedeng dagdagan ng lamang loob ng manok ang sabaw para mas maging malinamnam. At sa pinakahuli, may 4 na salita na lang. Walang dapat alalahanin sa tahanan. Habang nakatitig ako sa 4 na salitang iyon, bahagyang nangilid ang luha sa aking mga mata. Anong sabi ni pangalawang kuya? Sabi niya, talagang yayaman tayo. Seryoso, sandali. Ano raw? Hinihintay nating pumasok ang kayamanan sa pinto. Noong araw na magawa namin ang espesyal na langis, napuno ng bango ang buong kusina. Hindi ito tulad ng matapang na amoy ng ordinaryong langis ng lingga, kundi isang pino at malalim na bango. Sinala ang mainit na langis sa mga hiwa ng luya, bago isinara ng mahigpit sa maliliit na banga. Nang lumamig na ito ng husto, binuksan namin ang takip. At dahan-daang sumenga ang napakabangong amoy. Kahit ang mga aso sa labas ng bakuran ay napatambay sa tapat ng pinto at ayaw nang umalis. Ate Ali. Kahit ba sa sweles ng sapatos, pwede tong ihalo. Para kainin, pwede mong subukan. Huwag na lang pala, masyadong espesyal to para sa sweles ng sapatos. Nagluto kami ng panibagong palayok ng taho. Puting-puti, napakalambot, at napakapino. At nayayanig ng bahagya sa kaunting sagi lang ng kutsara. Inihalo ang mga lamang loob ng manok sa sarsa. At lalong pinatingkad ng bango ng espesyal na langis ang linamnam nito. Sobrang bango na talagang nakakatakem. Nang isubo ni Xiaoman ang unang kutsara, natahimik siya ng tuluyan. Hindi ba masarap, Ate Ali? Pakiramdam ko na buhay ako nang walang saysay noon. Hi! Ito talaga ang totoong lasa ng pamilyang Shen. Nakahinga ako ng maluwag. Kinabukasan, itinulak ko ang hiniram na kahoy na kariton. At isinama ko si Xiaoman papuntang timog na kalye ng bayan. Dahil wala kaming sariling pwesto, naglatag muna kami ng maliit na pwesto sa tabi-tabi. Nang makita ni Aling Zhang na nagtitinda ng wonton sa tabi namin na bata pa ako. At isa pa ay isang babaeng tinakwil ng kataypan. Natakot siyang baka may mang-api sa akin. Kaya sadyang pinagbigyan niya ako sa pwestong mas nasa loob. Sa unang araw ng pagtitinda natin, kailangang lakasan ng loob at sumigaw ng malakas.
Pero nung nakatayo na ako sa gitna ng daan, wala man lang akong naisigaw kahit isang salita. Taho ng pamilyang Shen, libre kapag hindi masarap. Kapag natikman nyo, hahanap-hanapin nyo. Mga suki, bili na, huwag nyo nang palampasin ito. Ang ganda ni Ate Ailey. Pero mas kaakit-akit ang taho niya. Ha! Ha 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 ha. Pamilyang Shen, yung kay Shen Bowen ba noon? 沈伯安那家。 Sige nga, bigyan mo ako ng isang mangkok. Kapag hindi ito ang dating lasa, hindi ako magbabayad. Marunong kang magnegosyo, nene. Walang bayad kapag hindi masarap. At doble naman ang bayad kapag masarap. Ito nga, ito talaga ang dating lasa. Galing nga ito sa pamilyang Shen. Hindi ba't matagal nang sarado ang tindahan ng pamilyang Shen? Pabili nga rin ako ng isa. Sa loob lang ng isang umaga, ubos na ubos ang 2 timba ng taho na inihanda ko. Ate Ailey, mayaman na ba tayo? Habang nakatingin ako sa mga barya sa loob ng supot, ay mabilis na tumitibok ang puso ko sa kaba. Hindi naman sa mayaman na tayo. Pero sapat na ito para mabuhay ng maayos. Sa ika-7 araw ng pagtitinda namin, pumunta si Tito Zhao kasama ang 2 kawal para kumain. Sabi niya, kung buhay lang daw si Shen Bowen, tiyak na pupurihin ka niya. Biglang uminit ang aking puso, at pamatak ang aking mga luha. Pagka-uwi ko sa bahay ng araw na iyon, ibinuhos ko sa mesa ang perang aking kinita. At inisa-isa ko silang bilangin. Nakatabi naman si Lola para bantayan ako, pero habang nagbabantay siya, unti-unti na siyang nakatulog. Hinati ko sa 3 bahagi ang pera. Ang unang bahagi ay pambili ng mga butil ng soya at lamang loob ng manok. Ang ikalawang bahagi naman ay iipunin ko para ipambayad sa utang na loob kay Tito Zhao. At ang huling bahagi ay para sa mga gastusin sa bahay. Ate Ailey, maaari ko bang bilihan ang sarili ko ng palamuti sa buhok? Hindi yan ang dapat madaliin, ito ang mas nagmamadali. Mas lumakas pa nga ang negosyo sa pangalawang buwan. Sa pangatlong buwan, nirentahan ko na ang isang maliit na pwesto sa dulo ng timog na kalye. Hindi naman ganoon kalaki ang tindahan. Sa harap, kasya ang 4 na mesa. Sa likod naman ay may kusina. At may balon din sa bakuran. Sa taas naman, may 2 maliit na silid, na saktong-sakto para tirahan. Sinundo ko na si Xiaoman at si Lola mula sa baryo patungo rito sa bayan. Ito na ba ang pagpunta sa kabisera? Hindi, sa bayan lang. May emperador ba roon sa bayan? May pinuno naman ng bayan doon. Ha, medyo kulang pala kumpara sa emperador. Luma na ang mga pinto. At makapalang alikabok sa loob ng bahay. Pero sa sandaling iyon, parang nakakita ako ng isang bundok ng ginto. Ito na ang magiging bago nating tahanan. At ito rin ang daang binuo ko para sa sarili ko. Nang araw na magbukas ang tindahan, nagsabit ako ng isang kahoy na karatula. Ate Ali, bakit hindi pangalan ng pamilyang Jiang ang gamitin mo? Natigilan ako sandali. Bakit? Dahil sa pamilyang Shen ang recipe. Dahil ang dating reputasyon ng tindahan ay sa pamilyang Shen. At dahil nakatira pa rin ako sa pamilyang Shen ngayon, para alagaan ang mga kasama sa bahay. Mas madali rin itong tatanggapin ng mga mamimili kapag nakapangalan sa kanila. Pero paano kung umalis ka na rito balang araw? Sino ang aalis? May kasulatan na si Ate Ali para sa pagkansela ng kasal. Pwede na siyang mag-asawa muli sa hinaharap. Huwag na. Ano ba ang mapapala sa pag-aasawa? Mag-aalaga ka lang ng bata. Aasikasuhin mo pa ang lalaki. Na kumakain na nga, humihilik pa kapag natutulog. At kapag gabi naman, kung gamulong ay parang nagbabaligtad ng tinapay sa kawali. Lola, paano niyo po nalaman ng mga ganyang bagay? Nag-asawa na kasi ako noon. Kaya Ate Ali, hindi ka na ba talaga mag-aasawa sa hinaharap? Hayaan na muna natin ang hinaharap, saka na natin isipin yan kapag dumating na. Ate Ali, tuwing ganyan ang sinasabi mo,
Ibig sabihin lang ayaw mo lang talagang sabihin sa akin. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Noong 20 taong gulang ko, ang tanging gusto ko lang ay huwag akong pilitin ni tatay na bumalik. At noong 21 taong gulang ko naman, ang nais ko lang ay mabusog at mapakain sina Xiaoman at si Lola. Noong 22 taong gulang ko, gusto ko nang mapalago ang aming tindahan. At kung tungkol naman sa pag-aasawa, tila napakalayong bagay yun para sa akin. Napakalayo, na tila may mga bundok na nakaharang. May mga ilog at may kasulatan din ng nakanselang kasal na itinago ko sa pinakailalim ng aking ball. Ngunit hindi ko akalain na ang tila napakalayong bagay ay lalapit din pala sa akin isang araw. At mas lalong hindi ko inaasahan na ang taong unang maglalapit ng usaping ito sa akin ay hindi ako, kundi si Chen Yan ang lalaking nagbigay sa akin ng isang pirasong tinapay noon. Sa 3 taon ng pagbubukas ng Shenji Tofu Brain, nagsimula nang mag-aral si Xiaoman sa pribadong paaralan. Ate Ailey, paano kung hindi pala ako matalino sa pag-aaral? Mabibigo ka ba sa akin? Hindi. Babantayan kita. Mag-reposo, sabi mo hindi ka madidismaya. Ibang bagay ang pag-aaral pa at iba rin ang madismaya. Laging may katwiran si Ailey. Kaya naman, pumasok si Xiaoman sa paaralan na nakasimangot ang mukha. At ang girlong magtuturo sa kanya ay walang iba kundi si Chen Yan. Jiang Niangzi, 3 taon na ang lumipas. Pumasa na siya sa pagsusulit at naging isang ganap na scholar. Suot pa rin ang kanyang asul na kasuotan. Ngunit mas naging mahinahon at kagalang-galang siya kumpara noon. Ginoong Chen, magkakilala po ba kayo? Noon, binigyan ako ni Ginoong Chen ng isang pirasong tinapay. Iniligtas niya ang aking buhay. Isang pirasong tinapay lang iyon, walang anuman. Sabi po ng aking ate Ailey, kapag ikaw ay nagugutom ng husto, ang isang pirasong tinapay ay mas mahalaga pa kaysa sa isang pirasong pilak. Sige na, pumasok ka na sa loob. Mula noon, madalas nang pumunta si Chen Yan sa aming tindahan para kumain ng tofu brain. Noong una ay paminsan-minsan lang. Ngunit kalaunan, naging halos araw-araw na. Ate Ailey, mahirap ba si Ginoong Chen? Karamihan sa mga nag-aaral ay kapos talaga sa pera. Kung ganoon, bakit naman siya pumupunta rito araw-araw? Gusto lang niyang kumain dito. Ate Ali, talaga bang hindi mo alam? O nagpapanggap ka lang na walang alam? Sige na, magrepaso ka na roon ng mga aralin mo. Hindi naman sa hindi ko alam. Kaya lang, may mga bagay na kahit alam mo na, kailangan mo pa rin magkunwaring walang alam. Isa akong babaeng nakansela ang kasunduan sa kasal. Si Chen Yan ay isang marangal at kagalang-galang na scholar. Bata pa siya at may nakamit ng karangalan. Balang araw, makakapasa siya sa mga pagsusulit at magiging opisyal din. Pero ang puso ng tao ay hindi tulad ng talaan ng utang sa tindahan. Na hindi dahil hindi mo ito pinansin ay mabubura na lang ito ng ganoon kadali. Isang taon, noong panahon ng pagsusulit sa Taglagas, bumagsak si Chen Yan sa pagsusulit. Umuulan noong araw na bumalik siya. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Naupo siya sa isang sulok ng tindahan. At hindi nagsalita kahit isang salita. Kumain ka muna ng kaunti. Bumagsak na naman ako. Kung ganoon, sumubok ka ulit. Madali lang sabihin yan. Alam kong hindi madali, pero bata ka pa naman. Hanggat nabubuhay ang tao, basta't hindi pa ito ang katapusan ng lahat, palagi pa rin tayong makakahakbang ng pasulong. Naalala ko tuloy ang sarili ko noon nung nakaupo ako sa gilid ng eskinita at umiiyak. Noong mga panahong yon, akala ko rin ay katapusan ko na. Pero kalaunan, dumating ang sweldo mula sa militar ni Shenji. At nakuha rin ang recipe para sa Sanhei Oil. At sa wakas, nakapagbukas din ako ng sarili kong tindahan. Kailangan lang talagang magtiis ng tao. Kapag nalagpasan mo ang matinding pagsubok, siguradong may liwanag na naghihintay sa unahan. Ginoong Chen, napakahusay ng iyong kaalaman. Sadyang hindi mo lang naging kakampi ang swerte sa pagkakataong ito. Subukan mo ulit pagkalipas ng 3 taon. At baka sa pagkakataong iyon ay makapasa ka na. Talaga bang ganyan ang tingin mo? Paano kung makapasa nga ako? Kung ganoon, binabati kita, Scholar Chen. Kapag nakapasa na ako, pwede mo ba akong? Tingnan naman, hindi ba't nakatingin na ako sa iyo ngayon? Hindi sa ganitong paraan. Parang tunog ng pipa ang patak ng ulan sa bubungan.
Noong wala nang gaanong mamimili sa tindahan, abala si Chu Xiaoman sa pagsasaulo ng kanyang mga aralin. Sa bawat linya na mabasa niya, 3 beses siyang bumubuntong hininga. Pero bigla kong naramdaman na tila tumahimik ang paligid. Hawak-hawak ng mahigpit ni Chen Yan ang gilid ng mangkok, na tila nakabuo na ng isang napakalaking desisyon. Jiang Li, gusto kitang alagaan. Nais din kitang formal na alokin ng kasal. Biglang lumaktaw ang tibok ng puso ko. Ginoong Chen, hindi ninyo dapat basta-basta sinasabi ang mga ganyang bagay. Hindi ko ito sinasabi ng basta-basta. Alam kong hawak mo ang kasulatan ng pagkansela sa iyong kasal. At alam ko rin kung bakit ka nanatili sa pamilya Shen sa nakalipas na mga taon. Hindi naman talaga formal na natuloy ang kasunduan sa kasal ninyo ng panganay na si Shen Dalang. Masyado ka lang mabait. Kaya tinulungan mo silang itaguyod ang pamilya Shen. Hindi ganoon ang tingin ng mga tao sa labas. Wala akong pakialam. Hindi ka nga nag-aalala. Pero paano naman ang iyong kinabukasan, hindi mo rin ba ito ipinag-aalala? Natahimik siya ng sandali. Nang makita ko siyang walang kibo, sa halip na malungkot ay nakahinga pa ako ng maluwag. Hanggat nag-iisip pa ang tao at tinitimbang ang mga bagay-bagay. Hindi siya gagawa ng mga hanggal na desisyon. Papasa ako sa pagsusulit para maging isang ganap na scholar. Kapag mayroon na akong titulo at katungkulan, wala nang mangangahas na hamakin ka. Tinitigan ko siya. At biglang lumambat ang aking puso. Hindi masamang tao si Chen Yan. Sa katunayan, napakabuti niyang tao. Naaalala pa niya ang isang pirasong tinapay na ibinigay ko sa kanya noong naghihikahos pa siya. At naaalala ko rin yon. Alam niyang hindi naging madali ang buhay para sa akin. Kaya kailanman ay hindi niya ako hinusgahan dahil lamang sa pagiging isang babaeng nakansela ang kasal. Gusto niya ako dahil hindi ako mapusok. At hindi niya rin ako kailanman pinilit. Pag-usapan natin iyan kapag nakapasa ka na. Ibig bang sabihin ay pumapayag ka na? Handa ka bang maghintay? Ginoong Chen, lumalamig na ang iyong tofu pudding. Pagkatapos ng araw na iyon, madalang na siyang bumisita dito. Balita ko'y nagkukulong siya para mag-aral. Naghahanda siya para sa malaking pagsusulit 3 taon mula ngayon. Paminsan-minsan, kapag umuuwi si Xiaoman mula sa paaralan, nagdadala siya ng mga balita tungkol sa kanya. Pinuri ako ni Ginoong Chen ngayon, may pag-unlad daw ako. Umuubo raw si Ginoong Chen ngayon. Tinanong ni Ginoong Chen kung napapagod ka raw ba kamakailan. Mag-aral kang mabuti, at iwasan mo ang pakikipagtsismisan. Ate Ailey, sa tingin ko hindi tama ang ginagawa mo. Bakit naman hindi? Sinasayang mo lang ang oras niya, pati na rin ang sa sarili mo. Parang noodle sa palayok habang patuloy na niluluto, lalo lang nadudurog. Wala akong nagawang maisagot sa sinabi niya. 10 taong gulang na si Xiaoman. Ang maliit na batang babae noon na umiiyak habang yakap ang tigreng tela. Ngayon ay malaki na ang itinangkad. Mula nang makapag-aral, naging mas matalas na rin ang dila niya. Mas maayos at masigla na rin ang kalusugan ng matanda kaysa noon. May mga katulong na sa tindahan. May maayos na libro ng kwenta at may mga suki na rin. At ako naman ay 25 taon na. Kung minsan, pagkasara ng tindahan sa gabi, mag-isa akong umaakyat sa itaas. Naninilaw na ang papel. Ngunit matalas pa rin ang bakas ng tinta. Ang mga nakasulat sa papel na iyon ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Marahil ay hindi niya inisip na darating ang araw na yayakapin ko ito ng totoo. Kahit ako ay hindi rin nag-akala ang mangyayari iyon. Hanggang sa sumapit ang taglamig sa 5 taon. Nakarating sa lalawigan ng Yunnan ang balita ng malaking tagumpay sa labanan sa hangganan. Naging general si Shenji. Pinayagan siya ng emperador na umuwi para bisitahin ang pamilya niya. Noong mabalitaan ko iyon, kasalukuyan akong nagmamasa ng harina, Ate Ailey. Pabalik na ang pangalawa kong kuya. Tunay na siyang naging isang dakilang general. Napuno ng harina ang buong katawan ko. At biglang kumaba ang dibdib ko. Sa sandaling iyon, hindi ang marangyang pagbabalik ni Shenji ang una kong naisip, kundi ang dokumento ng pagbawi ng kasal na nakatago sa ilalim ng aking bol. Gusto ko siyang hintayang makabalik. Para na rin magkalinawan kaming dalawa. Nabalitaan niyo ba? Pabalik na si General Shen. Gusto ko nang magsimulang muli. Noong araw na bumalik si Shenji, halos mapuno ang kalahati ng kalsada sa bayan ng Yunnan. Hindi ito dahil sa utos ng pamahalaan, kundi kusa mismong pumunta ang mga tao para makisiksik at makapanood. Noong nagkaroon ng malaking digmaan sa hangganan,
Napatras ang mga kalaban sa labas ng bundok baylang. At ngayon, nagbibigay na ng gantimpala ang palasyo para sa mga naglingkod ng tapat. Nabalitaan kong naipagtanggol ni Shenji ang ruta ng mga supply. At pinamunuan ng mga sundalo para tapusin ang pagkubkob sa lungsod. Isang napakalaking tagumpay ang nagawa niya. Kaya naman pinarangalan siya bilang General Jiawo. Gaano ba kataas ang ranggo ng isang General Jiawo? Hindi ko masyadong alam. Pero ang alam ko, siguradong napakataas ng katungkulan ng isang tao kung mismong ang alkalde ng bayan ang lumabas para sumalubong sa kanya. Madaling araw pa lang ay hindi na mapakali si Xiaoman. Ate Ali, pwede po ba akong pumunta sa tarangkahan ng bayan para manood? Hindi pwede. Bakit naman po? Maraming gawain sa tindahan. Sino ba namang kakain ng taho ngayon? Nandoon silang lahat para makita ang general. Jiang, 2 mangkok nga ng taho, at isa pang mangkok ng sabaw ng laman loob ng manok. Opo. Hay, talaga namang may mga tao pa ring walang pakialam sa gulo at pagkain lang ang nasa isip. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag ng kabayo sa kalsada. Mula sa malayo hanggang sa unti-unti itong lumapit. Hawak ko ang 2 mangkok ng taho, at pagkatapak ko pa lang sa may pintuan, nakita kong bamuka ang daan sa dulo ng kalsada. Bawat yabag ay nagpapasikip sa aking dibdib. Ang lalaking nangunguna sa pila ay nakasuot ng maitim na baluti. May nakasukbit na mahabang espada sa kanyang baywang, at tuwid na tuwid ang kanyang tindig. Nang tumama ang sinag ng araw sa kanyang baluti, kumislap ito ng napakatalas at nakasisilaw. Mas matangkad na siya kumpara noong 5 taon na ang nakararaan. At mas mukha na siyang seryoso at matatag. Noong araw, si Shenji ay parang isang bagong hasang talem. Matalas at mapangahas. May taglay na bangis ng isang kabataang hindi kailanman yuyuko. Ngunit ang Shenji ngayon ay parang isang talem na pinenday ng matitinding unos. Sa sobrang lamig ng kanyang presensya, walang sino mang nangangahas na tumingin sa kanya ng diretso. Pinahinto niya ang kanyang kabayo sa harap ng aking tindahan. Muntik ko nang maitapon ng taho na hawak ko. Kuya. Ahahaha. Ha. Tigas naman ang katawan mo. General, mukhang nirereklamo ka ng kapatid mo. Hahahaha. Hindi ko naman siya nirereklamo. Natatakot lang akong masaktan kapag nabangga sa kanya. Hahahaha. Xiaoman. Kuya Shen. Hindi naman malakas ang boses ko, pero narinig pa rin niya ako. Sa sandaling iyon, tila biglang lumayo ang ingay ng mga tao sa paligid. Binibining Jiang, hindi ko alam kung dahil ba sa init ng sikat ng araw. Pero bigla kong naramdaman na ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay hindi na kasing talas at kasing bangis ng dati. Mahaba at napakahirap ng naging biyahe mo. Tuloy ka, pumasok ka muna para makapagpahinga. Hindi muna kami magtitinda ngayon. Nandito na ang kuya ko. Bumalik na lang kayo bukas kung gusto ninyong kumain. Kara-rating ko lang at kauupo ko pa nga lang. Wala ring saysay kahit maupo ka pa riyan. Dahil lahat ng ito ay para sa kuya ko. Matagal ko nang naririnig sa general na ang taho na gawa ni Binibining Jiang ay ang pinakamasarap sa buong mundo. Kaya naman ngayong araw, magpapakakapal mukha na ako para makahingi ng isang mangkok. At saka yung sopas ng laman loob ng manok. 3 taon na iyang binabanggit ng general sa kampo militar, hahaha. Kaya dali-dali akong pumunta sa kusina para maghanda. Pinuno ko ng taho ang isang malaking mangkok. Binuhusan ko ng sarsa, binudburan ng tinadtad na dahon ng sibuyas at pinatakan ng espesyal na mantika. Habang pinapainit naman ang sabaw ng laman loob, niluto ko ng malambot ang pansit at hiniwa ng pakwadrado ang tinapay. Ibabad doon para sumipsip ng sabaw. Gana kong kumain ng mga sundalo. Ilang subo lang, ubos ang isang mangkok. Jiang, bakit parang ang kakaiba mo? Napakasarap naman nito. Natahimik sandali ang hapag ng mga sundalo. Nakakalimang mangkok na nga sila at ang mga tumatawa kanina. At nagkukulitan, dahan daw ang yumuko para humigop ng sabaw. Bigla kong naintindihan ng isang bagay. Ang mga kapistahan sa hangganan ay isang masayang okasyon para sa mga karaniwang tao. Pero para sa kanila, ibig sabihin nito ay marami sa kanila ang hindi na nakabalik. Kaya naman, magtira rin tayo ng isang mangkok para sa mga kapatid nating hindi na nakasama. Maraming salamat, Binibining Jiang.
Hindi ako mapakali sa mga tingin nila sa akin. Kaya tumalikod ako para panasan ang kalan. Maagang nagsara ang tindahan ng araw na iyon. Ang mga sundalong dala ni Shenji. Ang iba ay kailangan pang magpatuloy pa uwi para bumisita sa pamilya. Kaya pagkatapos kumain ay nagpaalam na sila. Nalinis na ang lumang bahay sa baryo ng Daimyo. Mas mabuti pang doon muna sila patuloyin. Sila na ang baalang mag-ayos niyan. Pagkaraan ng 3 araw, sa labas ng bahay tuluyan sa Timog Lansangan. Nakita kong maayos ang nakapanirahan ng 4 na sundalong iyon. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ate Ali, anong nangyari sa'yo? Tama ang iyong pangalawang kuya. Gagawa talaga sila ng paraan. Saan naman ang silid ko? Dito raw matutulog si pangalawang kuya Shen. Kung hindi, nalinis na ang lumang bahay. Wala namang tao roon. Binibining Jiang, huwag mo na akong ipagtabi ng matutuluyan. May inilaan naman ako. Pero sa totoo lang, wala naman talaga. Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko para ihatid siya sa itaas. Napakagulo ng bodega, hindi mo man lang magawang tingnan. Ang mga lalagyan ng karayom, mga tela, at mga lumang kwaderno ng kwenta ay nakatambak sa mesa. Kaya naman, wala akong nagawa kundi dalhin siya sa sarili kong silid. Ang silid ay inayos ng mga kababaihan sa pamilya. Medyo baduy lang tingnan. Pangalawang kuya, pagtiyagaan mo na muna ito ngayong gabi. Bukas na bukas din ay aayusin ko ang kabilang kwarto para maging maayos. Napakabigat ng baluti. Biglang bumaba ang mga kamay ko sa bigat. Muntik ko nang hindi ito kayanin. Agad kong iniunat ang aking kamay para saluhin ito. Dumampi ang kanyang palad sa likod ng aking kamay. Ate Ali, natamba ba kayo ni pangalawang kuya? Hindi naman. Matatakutin pa rin talaga si Binibining Jiang. Kailan pa ako naging matatakutin? Noong unang beses mo akong makita, sa sobrang panginginig ng kamay mo, natapon mo pa ang tsaa. Masyado kasing mainit ang tsaa noon. Noong ikalawang beses naman, parang bulong ng lamok ang boses mo nang tawagin mo akong pangalawang kuya Shen. Nasa loob tayo ng burol noon, hindi pwedeng maglakas ng boses. At kanina, mahina siyang natawa. Napakapino, pero parang isang maliit na bato na nahulog sa tubig. Na lumikha ng banayad na alon sa aking puso. Pangalawang kuya Shen, gaano po kayo katagal mananatili rito ngayon? 1 buwan. Babalik ba kayo sa hangganan pagkatapos nyun? Hindi na. Nailipat ako sa Jinjong. Natigil ang aking kamay. Jinjong. Iyon ang lugar na naririnig ko lamang sa mga kwento ng mga mananalaysay. Mabuti naman kung ganoon. Tiyak na matutuwa ng gusto si Xiaoman kapag nalaman niya ito. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin niyang hahanapan niya ako ng 100 tagapaglingkod. Pupunta rin ba si Xiaoxi sa Jinjong? Ngunit natigilan ako, napaka-natural ng kanyang tono. Na tila hindi ito katang-isip lamang ng isang bata, kundi isang simpleng bagay na magagawa na bukas din. Isang biro lamang iyon. Kapag nakaayos na ang lahat sa Jinjong, susunduan ko kayo roon. Biglang kumalma ang banayad na alon sa aking puso. Susunduan kayo, si Xiaoman, ang matandang ginang, at baka pati ako. Pero hindi ako pwedeng sumama. Tumingin ako sa ball. Ang kasulatan ng pag-address sa kasal ay nakatabi pa rin sa ilalim ng ball. Dapat ko na ring sabihin ang tungkol kay Chen yan. Pero kababalik lang niya ngayong araw. Hindi naman nagmamadali, hayaan muna natin siyang makakain ng mapayapa. Ngunit may mga salita. Habang pinapatagal ko, lalong nagiging mahirap magsalita. At ang isang taong tulad ni Shenji ay pinakaayaw na may inililihim sa kanya ang ibang tao. Ang kasulatang iyon ay nasa ilalim pa rin ng ball. Sa 3 araw mula nang bumalik si Shenji, sa wakas ay nakahanap ako ng pagkakataon para sabihin sa kanya ang tungkol kay Chen Yan. Hindi ko naman sinasadyang patagilan. Kaya lang, mula nang umuwi siya, para bang nagkaroon ng isang Diyos ng kagandahan sa aming tindahan, hahaha. Ang magkakatay na si Wang na dati-rati ay mahilig mangutang ay agad na naglabas ng pera. Pati ang utang niyang 3 barya nung nakaraan ay binayaran ng buo. Si Li Shen na nagtitinda ng gulay nang dumaan sa tapat ng pinto, ay tila mas gaman ang kanyang mga hakbang. Noong nakaraang mga araw, ang ilang kababaihan na madalas pumunta sa tindahan para magpasaring, ay hindi na rin ang ahas na magparinig o magpatutsyada pa. Ate Ali, tingin ko mas kapaki-pakinabang si kuya kaysa sa pasang nag-aakit ng swerte. Hindi naman kaya ng pasang iyon na magpetino ng mga nanggugulo, kaya mas may silbi talaga si kuya.
Nitong mga nakaraang araw, may dinadala akong bigat sa aking puso. Bagaman hindi pa formal na pumupunta rito si Chen Yan para mamamanhikan. Nakapagpasabi na siya sa pamamagitan ng matandang guro sa paaralan. Sabi niya, kahit hindi pa siya nakakapasa sa pagsusulit sa pagiging opisyal. Ngunit nangako siyang bibigyan pa rin niya ako ng katiyakan sa huli. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi maikakailang na antig ang aking puso. Napakakaunti ng mga tao sa mundong ito na handang magbigay sa akin ng katiyakan. Ang ibinigay sa akin ni Jiang Yufu ay mga utang at gulo. Si Shen Dalaw naman ay kasulatan ng pag-atres sa kasal. Si Shenji naman ay suporta mula sa hukbo, mga race 8 ng gamot at ang tawag na Binibining Jiang. Binibining Jiang. Samantalang ang ibinibigay sa akin ni Chen Yan ay tila ang kinabukasang nararapat sa isang ordinaryong babae. May kasamang makakasama habang buhay. May pamilya at may payapang pamumuhay. Hindi ko na kailangang mag-isang itaguyod ang pamilya Shen. At hindi na rin palaging tatawaging babaeng tinanggihan sa kasal. Kaya gusto kong makipag-usap ng malinaw kay Shenji. Hindi sa gusto ko lang silang iwan ng basta-basta. Kahit muli akong maipagkasundo sa iba, aalagaan ko pa rin si Xiaoman at si Lola. At mananatiling bukas ang tindahan gaya ng dati. Kung hindi mamasamain ni Chen Yan, maaari pa nga akong patuloy na manirahan dito sa timog na kalye. Nagnenegosyo kapag araw, sa bagong bahay naman kapag gabi. Ang mga salitang ito, paulit-ulit ko nang inisip at pinagbulay-bulayan sa aking puso. Ngunit nang magsubok na akong magsalita, naduwag pa rin ako. Nang gabing iyon, mahirap na itong painitin. Kapag lumamig, hindi na masarap kainin. Daig mo pa ang emperador sa pagiging mapili sa pagkain. Kahit ang emperador, kailangan ding kumain at matulog. Kailangan ko rin namang kumain at matulog. Ano ba ang pinagkaiba? Isang korona lang naman. Malaki pa ring pagkakaiba yon. Katatapos lang niyang maligo, at nagpalit ng isang madilim na asul na mahabang kasuotan. Walang suot na baluti, at walang dalang espada. Pero kahit nakatayo lang siya sa may pintuan, tila nagdilim pa rin ang buong kusina sa bigat ng kanyang presensya. Hawak ko ang kahoy na palanggana. Nang dahil sa kaba, natapon ko ang kalahati ng tubig. Natatakot ka ba sa akin, Binibining Jiang? Hindi naman. Nakita mo na nga akong nakatapon ng tubig ng 3 beses. 2 beses sa sabaw at 1 beses sa harina. Kuya 12, napakatalas ng memorya mo. Ang mga nakaligtas sa hukbo ay laging may matatalas sa pakiramdam. Casual lang ang kanyang tono. Pero tila bamigat ang aking pakiramdam nang marinig yon. Katatapos lang niyang bumalik mula sa digmaan. Marahil ay may mga sugat pa siyang hindi naghihilom. Pero heto ako, sasabihin sa kanyang gusto ko nang magsimula muli. Ngunit kung hindi ko pa ito sasabihin ngayon, baka mas lalo lang lumipas ang pagkakataon. Kuya Shen, may bagay sana akong gustong pag-usapan natin. Magsalita ka. Siguro naman ay nakita mo na si Ginoong Chen. Siya ang guro sa Xiaoman si Shu. Mabuti siyang tao. At masipag mag-aral para umasenso. Noong nahihirapan pa ako noon, tinulungan niya ako. At sa mga sumunod na taon, naging mabuti pa rin ang pagtrato niya sa akin. Iniisip ko na 25 taong gulang na ako ngayon. Nakapasok na si Xiaoman sa paaralan. Mabuti na rin ang lagay ng kalusugan ni Lola. May katulong na rin sa tindahan. Hindi na tulad ng dati na hindi pwedeng iwanan ang bahay ng walang tao. Oras na rin para asikasuhin ang dokumento ng pagpapawalang bisa sa kasunduan ni Ching Ching. General na ngayon si Kuya Shen. At nakatakda pang magsilbi sa Jingchong. Sa susunod, kung sasama sa iyo sina Xiaoman at si Lola, mas magiging mabuti ang buhay nila kaysa kung sa akin sila sasama. Hawak ko pa rin naman ang dokumento ng pagpapawalang bisa. Kung sa tingin ni Kuya Shen ay nararapat na. Bago ka umalis sa pagkakataong ito, pumunta tayo sa guwan niya para ay proseso ang dokumento. Hindi pa rin umiimik si Shenji. Naglakas loob akong tumingala at tumingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, Kuya Shen. Kahit na makipagkasundo akong muli sa iba para sa kasal, hindi ko pa rin pababayaan sina Xiaoman at si Lola. Sinabi ni Ginoong Chen. Matapos maayos ang dokumento, maaari ko pa ring asikasuhin ang tindahan. At pwede rin akong bumalik ng madalas para bisitahin sila. Kung pupunta naman kayo sa kapital, ihahanda ko rin ng sapat na pera at mga damit para sa inyong biyahe. Dahil biglang ngumiti si Shenji, hindi yun ngiti ng kagalakan, kundi isang napakahina at napakalamig na tawa. Sinabi ni Ginoong Chen. Ano?
Maliit lang talaga ang kusina. Kaya nang lumapit siya, halos wala na akong maatrasan. Kung makikipagkasundo ka man sa iba para sa kasal, kung paano aayusin ang buhay ng pamilya Shen, at kung ano ang gagawin sa tindahan. Siya ba ang masusunod sa lahat ng iyan? Pati ba naman ang pagbalik mo rito para mag-alaga? Kina Xiaoman at kay Lola, siya rin ba ang magpapasya? Hindi. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Kung gun, ano nga ba ang ibig mong sabihin? Medyo natataranta ako. At nakakaramdam din ng kaunting sama ng loob. Kuya Shen, ikaw naman ang sumulat ng dokumento ng pagpapawalang bisa noon, di ba? Sinabi mo rin noon na kung darating ang araw na gusto ko nang umalis, ayusin muna natin ng malinaw ang mga dokumento bago ako umalis ng may dangal. Ngayon, hindi naman ako aalis ng palihim. Gusto ko lang itong pag-usapan natin. Kaya naman, nakapag-desisyon ka na. Gusto mo siya. Mabuting tao si Ginoong Chen. Tinatanong kita, gusto mo ba siya? Biglang nabulabog ang aking puso. Gusto ko ba siya? Marahil ay oo. Si Chen yan ay mabait, marangal, at may respeto. At mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit habang umiikot ang salitang gusto sa aking dila, hindi ko talaga ito masabi-sabi. Hindi ako makasagot. Hindi naman ganoon kadaling ipaliwanag ang tungkol sa nararamdaman. Dahil lang ba hindi mo maipaliwanag, magpapasya ka na agad ng ganoon. Mas mabuti na iyon kaysa naman habang buhay kong hawakan ng kasulatan ng pagbawi ng kasal. Nang hindi nagpapatuloy sa buhay. Nang masabi ko iyon, agad akong nagsisi. Napakuyom ang aking kamay at napakagatlabi ako. Gusto ko sanang magsalita pa para bumawi nang biglang Ate Ali. Sabi ni Lola, tapos na raw siyang maghugas ng paa. Pero ayaw naman niyang iangat ang mga paa niya mula sa palanggana. Sige, titingnan ko. Ang bagay na ito. Pag-usapan na lang natin bukas. Lola Shen. Nasa kamay mo nga ang kasulatan ng pagbawi ng kasal. Pero hindi ibig sabihin yun ay dapat na natin itong madaliin. Bakit naman hindi? Dahil ang kasulatang iyon ng pagbawi ng kasal, ay ako mismo ang sumulat. Sasamahan kita para ayusin ng formal ang lahat ng proseso, at ibibigay ko rin sa iyo ang paliwanag na nararapat para sa iyo. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Pabaling-bay lang ako sa aking higaan. Sa kabilang silid naman ay si Shenji, isang manipis na dingding na kahoy lamang ang namamagitan sa aming dalawang silid. Kaya naman hindi ako mapakali. Biglang may narinig akong napakahinang ubo. May kailangan ka ba? Narinig ko kasi na umubo ka. Akala ko ay sumampong na naman ang dati mong sugat. Inilagay ko na ang gamot sa tapat ng pinto mo. Ikaw na ang magpahid yan sa sarili mo. Ayos lang ako, hindi naman ito malala. Kahit hindi malala, kailangan mo pa rin magpahid ng gamot. Kung masama pa rin ang pakiramdam mo bukas, kukuha ako ng manggagamot. AV. Ang mga panakip tuhod at makakapal na damit na ipinadala mo nitong mga nakaraang taon. Natanggap ko silang lahat, napakainit nga sa katawan. Ipinapadala ko naman talaga ang mga yan tuwing taglamig. Napakalamig at napakahirap ng buhay sa hangganan. Inisip ko lang na dahil kapatid siya ni Xiaoman. Dapat ko siyang alagaan kung kaya ko naman. Malamig sa hangganan. Kaya mas mabuting may nakahandang gamit para doon. Ginawan mo rin ba ng ganyan si Chen yan? Hindi. Mabuti naman kung ganoon. Kuya Shen, bakit mo ba tinatanong ang mga bagay na ito? Nabalitaan kung gusto mo siyang pakasalan. Nakikipag-usap lang naman ako sa iyo. Hindi ko balak na umalis ng palihim. Nakapagdesisyon ka na pala. Hindi pa naman ako tuluyang nakakapagpasya. Pero mabait at maalalahanin si Ginoong Chen. At handa rin niyang tanggapin ang nakaraan ko. Gusto ko namang magdesisyon para sa sarili ko kahit minsan lang. Hindi naman siguro yun mali, di ba? Hindi ba ito ang tahanan mo? Sa nakalipas na 5 taon, palagi mong isinusulat sa mga liham mo na maayos ang lahat dito sa bahay. Kaya tuwing natatanggap ko ang mga sulat mo, iniisip ko na may naghihintay pa ring ilaw para sa akin dito. Parang piniga ang puso ko. At napakasakit nito.
Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya Shen. At napakabuti rin sa akin ni na Xiaoman at Lola. Pero hindi naman habang buhay na maaari akong manatili rito nang walang malinaw na katayuan. Ang tungkol sa dokumento ng pagbawi sa kasal, pag-usapan na lang natin yan sa ibang araw, Kuya Shen. Malalim na ang gabi, bumalik ka na sa silid mo at matulog. Pag-usapan na lang natin bukas ang iba pa. Hindi ko naman pahihirapan si Chen yan. Pero hindi ko rin kayang magkunwari na wala akong pakialam. Noong gabing iyon, napakahina ng ihip ng hangin. Ngunit ang puso ko, para bang binagsakan ng malamig na nyebe, isang lamig na naggising sa aking wisyo. Ngunit nagpagulo rin ng husto sa aking isip. Kinaumagahan. Dumating si Chen Yan. Ngunit hindi maganda ang tempo ng pagdating niya. Nakatayo si Xiaoman sa likod ng mesa ng tindahan. Sabik na tila ba may papanuring malaking palabas. May mahalagang panauhin ba tayo ngayon? Dumating lang po si Ginoong Chen. Kung ganoon, bakit tila natahimik kayong lahat? General Shen. Ang Ginoong Chen ay isang karaniwang tawag lamang. Ngunit nang marinig ko iyon, bigla akong binalot ng kaba. Jiang Li, may mahalaga akong gustong sabihin sa iyo. At dahil nandito rin si General Shen, sakto rin ang pagkakataon. Naparito ako ngayon, upang formal na ipahayag ang aking nararamdaman para sa iyo. Natahimik ang buong tindahan. Ang hiyawan ng mga nagbebenta ng gulay sa labas ay maririnig mula sa malayo, na tila ba nanggagaling sa ilalim ng tubig. Alam kong dinala si Jiang Li sa pamilya Shen upang ipakasal. At alam ko rin kung paano niya inalagaan ang buong pamilya bata man o matanda. At kung gaano siya nagpakahirap para sa kanila. Ngunit hindi naman sila tunay na naikasal ng panganay na si Shen. At hawak din niya ang dokumento ng pagpapawalang bisa ng kasunduan. Sa usaping makatao man o makatwiran, malaya siyang pumili ng sarili niyang landas at pamumuhay. Kinabahan ako ng husto habang nakikinig, dahil kadalasan ay napakalumanay ni Chen Yan. Ngunit ngayon, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na ito, para magsalita ng ganito sa mismong harap ni Shenji. Nais mo ba siyang pakasalan? Opo. Mula po ako sa mahirap na pamilya, at sa ngayon ay isa lamang akong simpleng scholar. Maaaring limitado ang aking kakayahan at yaman. Ngunit rerespetuhin ko siya, aalagaan, poprotektahan, at igagalang ko rin ang kanyang pagpapatakbo ng sariling tindahan. Pagkatapos ng pambansang pagsusulit sa susunod na taon, pumasa man ako o bumagsak, handa ko pa rin ibigay sa kanya ang isang malinaw at maayos na paliwanag. Maganda lang pakinggan ang mga nakasulat sa aklat. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Napag-isipan ko na. Sa likod ni Jiang Li, nandoon si Xiaoman. Nandoon si Lola Tainai at ang tindahang Shen. Mayroon ding samot-saring usap-usapan sa labas. Kaya mo bang harapin at pasanin ang lahat ng iyon? Halatang naisip niya na pag-uusapan ako ng mga tao. Pero hindi niya siguro inasahang magiging ganito kadetalyado ang lahat. Kung sakaling ipadala ka sa malayo para maglingkod balang araw, sasama ba siya sa'yo? O mananatili rito para alagaan sina Xiaoman at Lola Tainai? Akala ko noong una ay magiging malamig ang pakikitungo niya sa akin. At gagamitin niya ang kanyang pagiging general para gipitin ako. At kung ipagpapatuloy niya ang pagpapatakbo ng tindahan, talaga bang hindi mo yon mamasamain? Kung pag-uusapan man ng iba ang nakaraan ng pamilya Shen para kutsain siya, kaya mo ba siyang protektahan sa halip na pilitin siyang sumuko? Pero ang kanyang mga tinatanong, ay mismong mga isyo na hindi namin maiwasan ni Chen Yan. Naitanong niya, Jolly, handa ka ba? Gulong-gulo ang puso ko. Tuwing nakakatanggap ako ng sulat, iniisip ko na palaging may nakasinding ilawan na naghihintay sa akin dito. Pero kagabi, ang mga salitang iyon ay parang isang manipis na tinik na bumaon sa puso ko, na hindi ko na mabunot. Ginoong Chen, hindi pa po ako nakakapagpas siya. Ayos lang. Maghihintay ako hanggang sa makapagpas siya ka. Ito nga pala ang pastry na gawa sa pulang dates na sinabi mong paborito ni Xiaoman noong nakaraan. Walang kasalanan ng bata sa pagkagusto sa matatamis. Pagkaalis ni Chen Yan, nanatiling tahimik ang tindahan.
Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Kaya tumalikod ako at nagpunta sa kusina. Kuya Shen, may kailangan pa ba kayo? Hindi ka pa ba nakakapagpas siya? Ano ba ang inaasahan mong isagat ko? Ayaw mo ba akong pakasalan si Chen Yan? Dahil ba hindi siya sapat na mabuti para sa akin? O dahil hindi ko pwedeng iwan ang pamilya Shen? Kung ang dahilan ay ang huli, masyadong hindi makatwiran iyon. Alam ko. Kaya hindi ko muna tinanggap para sa'yo, at hindi ko rin siya pinaalis. Pero gusto ko sanang magtanong, paano kung hilingin ko ring pakasalan ka? Papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Jiang Li. Kung hindi ko na gustong maging kuya lang ni Xiaoman. At hindi lang basta taong ipinagkatiwala sa iyo ng pamilya Shen para alagaan. Sa sobrang gulat ko sa mga sinabi ni Shenji, halos maitapon ko ang sabaw. Nagkasundo ba kayo? Pakiramdam ko ay halos umuusok na ang mukha ko sa sobrang init. Pero nananatili pa ring nakatayo si Shenji sa harap ko. Kalmado ang kanyang mukha. Natila ba ang pag-aalok niya ng kasal kanina? Ay parang nagtatanong lang kung ilang kilo ang bigat ng mga beans ngayong araw. Shenji, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ito ang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa buong pangalan niya. Hindi, sagot niya. Dati akong nakatakdang ikasal sa kuya mo. Pero usapan pa lang iyon, hindi pa kami nagpapakasal o naisusulat sa talaan ng pamilya. At wala ring opisyal na kasunduan na natapos. Sa mga taong nanatili ka sa pamilya Shen, ay para alagaan ako, si Xiaoman at ang ating lola. Hindi dahil nakakulong ka rito o pinilit ng sinuman. Pinipilit mo lang ang gusto mo. Oo. Sa sobrang bilis niyang umamin, hindi ko na tuloy alam kung paano siya sisisihin. Jiang Li, hindi lang ngayon pumasok sa isip ko ang bagay na ito. Noong unang taon na natanggap ko ang sulat mo, sinabi mong mahirap ang buhay sa bahay. Pero pilit mo pa rin pinapagaan ang loob ko upang hindi ako mag-alala. Sa bawat salitang binibigkas niya, para bang may dahan-daang kumakatok sa puso ko. Noong ikalawang taon, nagpadala ka ng mga sulat at panangga sa tuhod, na nagsasabing napakalamig sa labanan, at pinag-iingat mo ako. Karaniwan lang naman ang mga isinulat ko sa mga sulat na iyon. Hindi ko kailanman naisip na maaalala niya palang lahat. Noong ikatlong taon, sinabi mong lumiban sa klase si Xiaoman. At hinihintay mo akong bumalik para disiplinahin siya. Noong ikaapat na taon, sinabi mong nabawi na ng tindahan ang puhunan nito. At napakalakas kumain ni Lola. Tinanong ako kung may kulang ba sa aming hukbo. Noong nasa hangganan ako, bago ako nakatanggap ng mga sulat mula sa aking pamilya, kahit saan naman ay pareho lang. Pero nang maglaon, sa tuwing bubuksan ko ang mga ito, nalalaman kong may lugar pa akong babalikan. Na may tahanan pa ako. Biglang sumikip ang aking lalamunan. Dahil ba yon kina Xiaoman at Lola? Noong una, oo. Tila huminto ang tibok ng aking puso. Pero kalaunan, hindi na. Huwag kang magbiro ng ganyan. Nariyan pa si Xiaoman. Nariyan din si Lola. Kung may kumalat mang usap-usapan, susundin ko ang tamang proseso. Hindi kita hahayaang malagay sa alanganin. At hindi rin kita pipiliting sumang-ayon. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumapit. At hindi rin siya nagbigay ng anumang panggigipit. Nakatayo lang siya sa harap ko. Naghihintay ng aking sagot. Ang lamang ni Chen Yan ay parang isang patag at payapang daan. Samantalang ang pagmamahal ni Shenji ay tila apoy na biglang nagliyab sa gitna ng gabi. Totoong nagbibigay ito ng init, pero totoo ring nagdudulot ito ng kaba sa puso. Hindi ko alam. Talagang, hindi ko alam. Kung ganoon, dahan-dahan mo itong pag-isipan. Pero kahit papaano, huwag ka munang magmadaling pumayag sa iba. Nang hapong iyon, pumunta si Shenji sa opisina ng bayan.
Akala ko ipupuntahan niya si Chen Yan. Pumunta ngayon si General Shen sa opisina ng bayan para tingnan ang mga dokumento ng rehistro ng pamilya. At nagtanong din kung paano ipatatal ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal. Bakit naman niya tinatanong iyon? Para saan pa nga ba? Gusto lang niyang malaman ng mga tamang hakbang, para hindi ka maagrabyado sa hinaharap. Lee. Pasensya na kung medyo nakikialam ako. Mabuting lalaki naman si Scholar Chen. Pero hindi rin naman masama si General Shen. Kaya lang, ang pagsasama sa buhay ay hindi lang naman nakadepende sa kung sino ang mas mabuti, kundi kung sino talaga ang mas hinahanap-hanap ng puso mo. Buong gabi kong iniisip ang mga salitang yun. Kapag nakikita ko si Chen Yan, payapa ang puso ko. Pero kapag si Shenji na, laging naguguluhan ang puso ko. Ang unang hakbang para hindi maging takot-takot si pangalawang kuya, ay linisin muna ng mabuti ang mukha niya. Pagkalipas ng 3 araw, muling bumalik si Chen Yan sa tindahan. Mukhang hindi maganda ang kanyang lagay. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, na tila ba ilang gabi na siyang hindi nakakatulog. Nagsasalin ako noon ng taho para sa isang customer. Nang makita ko siyang nakatayo sa may pinto, hindi ko alam ang sasabihin sa kanya sa sandaling iyon. Ate Ali, sige na, puntahan mo na siya. Kaya ko na namang mag-asikaso rito ng mag-isa. Kaya mo na talaga, ha? May harina pa nga sa mukha mo, haha. Haha. Pinuntahan ako ni General Shen kahapon. Anong sinabi niya? Hindi naman niya ako pinahirapan. Tinanong lang niya ako kung seryoso ba talaga akong pakasalan ka, at kung napag-isipan ko na ng mabuti ang 3 bagay. Anong 3 bagay? Una, kung kaya ba kitang protektahan. Mula sa pangungulit ni Zhang Yufu, at mula sa mga mapanghusgang usap-usapan ng mga tao. Pangalawa, kung sakaling hindi ako makapasa sa pagsusulit sa susunod na taon, tatanggapin ko ba na patuloy kang magbukas ng tindahan para buhayin ang pamilya natin? Sa halip na ikulong ka lang sa loob ng bahay. Pangatlo, kung talagang wala ba sa akin ang ugnayan mo sa pamilya Shen? Hindi ibang tao para sa iyo sina Xiaoman at ang iyong lola. Kung magpapakasal ka sa akin, hindi mo pa rin tuluyang mapuputol ang ugnayan mo sa pamilya Shen. Kaya, anong isinagot mo? Akala ko noong una, kaya ko ang lahat ng iyon. Pero tinanong ako ni General Shen, kung sakaling may talaga ako sa malayong lugar para magtrabaho sa hinaharap, sasama ka ba sa akin? O mananatili ka rito para alagaan sina Xiaoman at ang iyong lola? Kung sasama ka sa akin, paano naman ang mga matatanda at bata sa pamilya Shen? At kung mananatili ka naman dito, paano naman ako? Ali, hindi ako tutol sa pagpapatakbo mo ng tindahan. Hindi ko naman ikinasama ang loob na inaalagaan mo ang pamilya Shen. Kaya lang, bigla ko na lang naintindihan. Nais kitang pakasalan. Dahil gusto kong mamuhay ng simple kasama ka bilang mag-asawa. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Iginagalang kita at gusto rin kita. Pero tinanong ko ang aking sarili, kung matapos nating magpakasal, ay patuloy mo pa ring inaalala ang pamilya Shen. At inaalala mo si Shenji, makakaya ko bang huwag itong dibdibin? Hindi naman sa ganoon. Marahil hindi mo pa rin talaga ito malinaw sa sarili mo. Noong araw na ipagtapat ko ang aking nararamdaman, hindi ka pumayag. Hindi dahil sa nag-aalala ka sa mga sabi-sabi. At hindi rin dahil natatakot kang masira ang aking hinaharap. Tumingin ka lang ng hindi mo namamalayan kay General Shen. Ayokong maging taong naghihintay sa paglingon mo, pero aasa lang pala sa wala kailanman. Ito nga pala ang candy na nagustuhan ni Xiaoman noong nakaraan. Binibini. Hindi ako naparito para pilitin ka, at hindi rin para sisihin ka. Nais ko lang sanang maging malinaw ang lahat sa atin. Ang tungkol sa paghingi ko ng iyong kamay, ituring mo na lang na naging mapangahas ako. Naway maging payapa ang buhay mo, binibining Gia, at maging ligtas ka palagi. Naway magtagumpay ka sa iyong pagsusulit, Ginoong Chen. Noong umalis si Chen Yan, mukha pa rin siyang mahina at payat mula sa likod. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Mabigat ang aking loob.
Pero kahit papaano ay nakahinga rin ako ng maluwag. Hindi mo talaga kayang pakawalan si Shenji. Alam mo ba noong una pa lang naaatras siya? Tinanong ko lang sa kanya ang mga bagay na dapat niyang pag-isipan. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Dapat lang nailatag ko sa kanya ang mga tanong na iyon. Hindi ko ba kayang pag-isipan yan ng mag-isa? Iisipin mo nga, pero mabilis namang lalambot ang puso mo. Tama siya. Dahil mabuting tao si Chen yan. At dahil alam kong hindi naging madali ang buhay para sa kanya. Dahil binigyan niya ako noon ng isang pirasong tinapay. Kaya hindi ko siya nagawang tanggihan. Desisyon ko rin naman yon. Patawad. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng tawad sa akin. Medyo ilang ang boses niya sa pagkakasabi nito, na tila hindi kami ganoon kakilala. Ang galit sa puso ko ay bigla na lang nawala ng patutunguhan. Ayokong magsisi ka sa huli. Paano mo nalaman magsisisi ako kapag pinakasalan ko siya? Dahil nalulungkot ka kapag nakikita mo siyang umaalis. Pero hindi ka natataranta tulad nung mabalitaan mong bumalik ang dati kong sakit. Biglang kumaba ng malakas ang aking puso. Gusto ko sanang sumagot. Pero gumalaw lang ang aking mga labi. At wala akong kahit anong masabi. Ibigay mo na lang kay Xiaoman. May kaunting init pa ang balot ng papel. Na tila isang lumang utang na loob na dapat nang bitawan sa wakas. Nang malaman ni Xiaoman na hindi na muling manliligaw si Chen Yan, niyakap niya ang balot ng candy at matagal na nanahimik. Akala ko ay malulungkot siya. Pwede ko pa bang kainin ang kending iyon? Kung ganoon, okay na ako. Mabuti ang puso ni Xu Sheng. Sadyang hindi lang talaga kayo itinadhana. Kaya kung maghintay. Hanggang sa makapag-isip-isip ka ng mabuti. Pagkaalis ni Chen Yan, naging kakaiba ang pakiramdam sa pagitan namin ni Shenji. Kakain ka ba? Padaan nga muna. Huwag kang maupo sa tabi ni Chen Qing. Natatakot tuloy magbayad ang mga panauhin. Ate Ali, hindi naman pwede ang ganyan. Sa mga libro ng kwento, bago mangako ng pag-ibig ang mga magkasintahan, dapat ay may espesyal silang tawagan sa isa't isa. Anong klaseng kalokohang libro na naman ba ang binabasa mo? Nang gabing iyon, kinumpis ka ang lahat ng mga libro sa ilalim ng una ni Xiaoman. Kuya, ikaw nga riyan, hindi mo nga. Alam ang mga bagay na ito, tapos ayaw mo pa akong hayaang matuto. 10 taong gulang ka pa lang. Tulad ng hindi basta-basta pagpapasya para sa ibang tao. O kaya naman. Ha 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 ha. Lumipas ang ilang araw sa ganoong takbo ng buhay. At unti-unting gama ng magulong nararamdaman sa puso ko. Hindi na nga niya ako muling pinilit. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa bangin para may makatagpo. At pagbalik niya, may dala siyang mga bagong handang pagkain. Kung minsan, mga inihaw na kastanyes. At kung minsan naman ay malalambot na kakaning yunpien. Isang araw, nag-uwi siya ng isang pilak na aguhilya. Simple lang ang disenyo nito. Pero sa dulo nito ay may nakaukit na maliit na bulaklak ng peras. Nakita ko lang noong napadaan ako. Noong napadaan ako sa tindahan ng mga pilak. At talaga namang napadaan ka lang, ha? May nakaukit na bulaklak na paborito ni Ate Ali. Habang hawak ko ang pilak na aguhilya, nakaramdam ako ng kaunting init sa aking puso. Pero hindi ko muna ito tinanggap agad. Masyado itong mahalaga. Tanggapin mo man o hindi, sa iyo pa rin yan. Para sa general, hindi naman ito ganoon kamahal. Pero para kay Ate Alo, ito ay nagpapakita ng kanyang katapatan. Matagal kong tinitigan ang aguhilyang iyon nang hindi gumagalaw. At sa huli, itinago ko na lang ito sa drawer. Hindi ko muna ito isusuot, itatabi ko muna. Subalit, ang pambihirang kapayapaang ito, ay mabilis na sinira ni Zhang Yufu. Hindi ka tanggap dito. Ikaw na batang paslit ka. Ganyan ka ba makipag-usap sa tito mo? Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinunasan ko ang aking mga kamay at lumabas. 5 taon kaming hindi nagkita. At mas payat pa siya ngayon kaysa noon. Hampak ang kanyang mga pisngi. At gulo-gulo ang kanyang balbas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo ngunit may kakaibang kinang. Ali, naparito ang tatay para bisitahin ka. Tingnan mo nga ang sarili mo, bata ka. Ilang taon tayong hindi nagkita, pero bakit parang wala ka pa ring modo? Nabalitaan kong maayos naman ang takbo ng tindahan mo.
Kaya sadyang nagdala ako ng isang importanteng panauhin para suportahan ang negosyo mo. Siya ba si Ginang Jiang? Naramdaman ko ang matinding pagkasuklam sa aking sikmura. Kumain ka na lang ng taho at huwag kung saan-saan tumitingin. Wala talagang modo ang batang ito. Hindi ko napansin na bumaba na pala si Shenji mula sa itaas. Shen-er lang. Ang kasunduan 5 taon na ang nakalipas. Naaalala mo pa ba? Sino ka ba? Ginoong Liu. Siya si Ginoong Liu, ang sundalong iyon mula sa pamilya Shen. Si Liu Qing na ngayon ay isang aliping tagagawa ng katad. Tinanggap na ni Jiang Yufo ang dot ko. Kaya dapat lang nabigyan niya ako ng paliwanag ngayon. Magkano ang kinuha mo? 30 tael. Ano? 30 tael lang, may lakas loob ka ng manggulo at umangkin ng kasalan. Marunong gumawa si Ali ng taho. Hindi mabibili ng 30 tael ang kakayahan niya. Anak ko si Jiang Li. Kaya kung sino ang gusto kong pakasalan niya, doon siya magpapakasal. 5 taon na ang nakalipas, malinaw na nakasulat sa kasunduan sa munisipyo, na hindi mo na ako maaaring piliting magpakasal gamit ang iyong karapatan bilang ama. Matagal nang nawala ang kasunduang iyon. Hindi ko ito naiwala. Sakto, dalhin natin ito sa munisipyo para magkalinawan. Ano ngayon? Kung nais mo, maaari nating ipatala ito ngayon sa korte ng munisipyo. Upang mula ngayon, hindi ka na magambala ni Jiang Yufo sa ngalan ng pagiging ama. At hindi na pakialaman ang iyong kasal. Pati na rin ang iyong mga ari-arian at kabuhayan. Sa anong karapatan mo? Dahil sa pilit mong pagpapakasal sa kanya. Sa panggugulo mo sa kanyang kabuhayan. At sa paglabag mo sa opisyal na kasunduan ng korte. HMP. Napakadaling sabihin. Ako ang general ng Jiawo. Ano ulit ang sinasabi mong paliwanag na dapat niyang ibigay sa iyo? Isang malaking pagkakamali. Hindi pagkakaintindihan lang po ang lahat. Kung hindi pagkakaintindihan lang pala, pumunta tayo sa korte para malaman kung saan nanggaling ang dote. At linawin na rin doon ang tungkol sa lumang kasunduan, hahaha. Huwag kang magmadali, Ginoong Liu. Malapit lang ang korte sa unahan, kaya sumama ka na. Para hindi na muling magkamisunawaan sa susunod. Huminto ka. Ang 13 tael at 2,000, nabayaran mo na ba? Ako ang tatay mo, nagbayad ka ba? Song Xian, Ali. Nagkamali si tatay. Maling-mali talaga si tatay. Jiang Yufo, mula pa noong unang beses mo akong ipagpalit para sa sarili mong kapakinabangan. Wala na akong ama. Maasahan talaga ang pangalawa kong kuya. Mas maaasahan pa siya kaysa sa bantay pinto. Inatasan si Jiang Yangfo na bayaran ang kanyang utang. At kung hindi niya ito mababayaran, magtatrabaho siya bilang pambayad utang. Si Liu Qing naman, dahil sa panggugulo sa mga mamamayan at palihim na pagtanggap ng suhol, ay pinanatili ng mahistrado upang pagtanungin. Maraming salamat. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Ito ang opisyal na kasulatan mula sa opisina ng mahistrado. Basta't itatak mo rito ang marka ng iyong daliri. Simula sa araw na ito, si Jiang Yangfo ay hindi na maaaring gumamit ng karapatan bilang magulang para makialam sa iyong kasal at hanap buhay. Napakagaan ng papel. Nang lumapat ang pulang tatak, bigla ko na lang gustong umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa na tila ba ang luma at sirang basket na kawayan na bitbit ko ng maraming taon ay sa wakas ay naibaba na rin mula sa aking mga balikat. Mula ngayon, wala nang gagamit sa iyo para sa sarili nilang pakinabang. Matapos matatakan ng kasulatan mula sa opisina ng mahistrado, ay nagkasakit ako. Hindi naman malubha, nilanat lang ako ng bahagya sa loob ng 2 araw. Kaya't tinatamad akong kumilos. Ate Ali, sakit sa isip at damdamin yan. Sobra ka lang kasing nagalak. Masyado kang maraming inisip nitong mga nakaraang taon. Kaya naman nanghina ang iyong katawan. At dahil bigla ka rin nakahinga ng maluwag, kaya biglang nanghina ang katawan mo. Pangalawang kuya, narinig mo ba? Napagod lang si Ate Ali. Kinabukasan, hindi na niya ako pinayagang magluto. Xiaoman. Huwag kang mag-alala, Ate Ali. Nagluluto na si pangalawang kuya. Ano naman ang niluluto niya? Lalo tuloy akong hindi mapakali. Joe. Nariyan ba si Guohai? Nariyan siya sa ngayon.
Huwag kang malikot, sabi ni pangalawang kuya. Kapag bumangon ka sa kama, dinobol lang naman niya ang mga aralin ko. Binabantaan ka ba niya? Hindi naman, sinasabi lang naman niya ang katotohanan. Sa wakas, nakakain din naman pala ang lugaw na yun. Kahit na sa sobrang lapot, pwede nang may tusok ang mga chopstick dito. Umuunlad naman si Erlang. Dati, parang manununog ng bahay kung kumilos. Ngayon naman, nakakapagluto na siya ng lugaw. Kamusta? Nakakabusog naman, haha. Magluluto ulit ako bukas. Salamat. Biglang lamambat ang puso ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Seryoso talaga siyang matuto. Pinag-aaralan niyang huwag ng manakot ng iba. Pinag-aaralan niyang magtanong sa aking kusa. Nag-aaral siyang magpaninggas ng apoy. Nag-aaral siyang gumawa ng isang mangkok ng mainit na lugaw kahit na hindi ito ganoon kasarap. Sasamahan kita pabalik sa ating lumang tahanan. Bakit tayo babalik doon? Para talunin ang aking kuya. Maaga kinaumagahan. Nais ding sumama ni na Xiaoman at ng lola. Nako, hindi talaga mapapantayan ng kalesang ito ang kabayo ni Erlang. Lola, hindi po kayo isasakay ng kabayo ni Kuya Erlang. At bakit naman hindi? Mas magaan naman ako kaysa kay Erlang. Pero wala nga lang akong gilas na tulad niya. Marunong din kumilala ng tao ang mga kabayo. Ang galing mo nang sumunod sa ihip ng hangin ngayon ah. Kapag umabot ka na sa edad na 70, kailangan mo rin may matutunang kaunting diskarte. Ang mga libingan ay nasa paanan ng bundok Jiuping. Magkakatabi ang ilang mga libingan ng pamilyang Shen. Ang biyenang lalaki, si Ginang Shen. Si Shen Dalang. Malamig ang hangin mula sa bundok tuwing taglamig. Ang mga ligaw na damo ay sumasayaw sa ihip ng hangin, humihiga at muling tumatayo. Matagal na tumayong tahimik si Shenji sa harap ng libingan ni Shen Dalang. Kuya, isinama ko rito si Ailey para dalawin ka. Noong panahong iyon, pinasulat mo sa akin ang kasunduan para kanselahin ang kasal. Isinulat ko naman ito dahil sinabi mong hindi mo pwedeng masira ang buong buhay niya. At tinandaan ko yun. Sa nakalipas na mga taon, inalagaan niya si Xiaoman at si Lola. Itinaguyod din niya ang ating tindahan. Napakalaki ng utang na loob ng pamilyang Shen sa kanya. Kaya dinala ko siya rito ngayon. Gusto ko lang sanang maging malinaw ang lahat. Sa hinaharap, kung gugustuhin pa rin niyang sumama sa ating paglalakbay. Hihingin ko ito ng maayos ayon sa nararapat. At kung ayaw naman niya, ihahatid at poprotektahan ko pa rin siya ng may buong dangal sa kanyang pag-alis. Kausapin mo na rin siya. Sabihin mo kung ano ang nasa loob mo, huwag kang mag-atubili. Habang nakatitig ako sa lapida ni Kuya Shen Dalang, bigla kong naalala ang mapatli niyang mukha nung mayroon siyang malubhang sakit. Naalala ko rin kung paano niya ako tinuruang magbasa at magsulat sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Napakagaling mo na, Ailey. Naalala ko rin ang palihim niyang iabot sa akin ng mga matatamis na kakanin. Habang nakangiti ng napakalambing. Kuya Dalang. Sa nakalipas na mga taon, pinalaki ko naman ng maayos si Xiaoman. Mabuti na lang at nabuksan nating muli ang tindahan. Kaya hindi nawala ang tanyag na taho ng pamilyang Shen. Noon, sinabi mong, hindi mo dapat sirain o sayangin ang buong buhay ko dahil sa'yo. Pero hindi ko malilimutan na binigyan ako ng pamilyang Shen ng makakain. Binigyan ninyo ako ng masisilungan. At binigyan din ako ng pagkakataong makapag-aral, magbasa at magsulat. Hindi ako nakakulong o nakatali rito. Kusa akong piniling magtiis at magpakatatag para sa lahat. At ngayon, sa haba ng aking pagtitiis, parang narating ko na ang dulo ng daang ito. Hindi ko na alam kung saan ako patutungo pagkatapos nito. Sinabi ni Shenji na nais niyang pakasalan ako. Naguguluhan ng puso ko. At natatakot din akong pag-usapan kami ng ibang tao. Kuya Dalang, kung magpapasya man akong magpatuloy sa aking buhay, sana ay malaman mong, hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Hindi ka isang anino ng nakaraan na gumagapo sa akin, kundi isang mahal sa buhay na nagnanais lamang na maging masaya at maayos ang aking pamumuhay. Napakatahimik ni Xiaoman habang pabalik kami sa bayan. Sobrang tahimik niya na inakala kong malungkot siya. Ate Ailey. Makatatawag pa rin ba akong ate sa iyo pagdating ng araw? Siyempre naman. Paano kung magpakasal ka talaga kay kuya? Sino namang nagsabing magpapakasal ako? Sabi mo kanina sa tapat ng libingan, natataranta ka kapag nakikita mong sumasakit ang lumang sugat ni kuya. At lumalambot ang puso mo kapag nakikita mo siyang nagpaparikit ng apoy. Parang katulad lang yan ng mga nababasa ko sa mga nobela. Halos ganoon na nga. Bakit ka tumatawa? Hindi ako tumatawa. Ikalawang kuya, abot tenga kaya ang ngiti mo.
Ngunit matapos ang araw na iyon, nang tingnan ko itong muli, at tila, ay talagang iba na kumpara sa dati. Mas mabilis na lumipas ang pagbisita ni Shenji sa kanyang pamilya kaysa sa inakala ko. Sa isang kurap ng mata, 10 araw na lamang ang natitira. May dumating na liham mula sa hukbo na nag-aatas sa kanyang umalis na. Ang naghatid ng liham ay nagngangalang Gu Chengyan. Siya ay dating kasamahan ni Shenji sa hukbo. Dapat kumain muna. Pahirapan man ang kanyang isip, pagurin man ang kanyang katawan, at gutuman man ang kanyang tiyan. Bakit wala pa rin pagkain hanggang ngayon? General, mas masaya rito sa tahanan ninyo kaysa sa kampo. Ha. Siya ba si Binibining Jiang? Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ginoong Go, masyado kayong magalang ay, huwag naman po. Tagahatid mensahe lamang po ako. Madalas ka pong binabanggit ng general nung nasa kampo kami. Kailan ko naman sinabi yon? Ang mga makapal na damit ay gawa ni Binibining Jiang. Ang mga panakip sa tuhod ay ipinadala ni Binibining Jiang. Ang tindahan ng taho ay binuksan ni Binibining Jiang. Ang sabaw ng lamang loob ng manok naman ay isinulat niya sa kanyang liham. At noong nagbulakbol si Xiaoman, si Binibining Jiang din ang nagsumbong. Ate Ali, ibinuko mo ako. Nagbulakbol ka na nga, tapos natatakot kang malaman ng iba. Pero hindi naman dapat umabot ang sumbong hanggang sa hangganan. Masyadong malayo ang biyahe para lang doon. Ipinatatawag na si General Kui para bumalik at mag-ulat. Ano ako na ng pinuno ng kampo ng Xiangan ang sisi para sa iyo. Para naman sa mansiyon, may hiwalay na handog ang emperador, bilang gantimpala. At may isa pa palang bagay, nabalitaan ng marami sa kabisera na wala pa kayong nakatakdang mapang asawa. Kaya marami ang nagtatangkang mag-usisa. Lalo na ang pinsang dalaga mula sa tahanan ng Duke ng Ying. Nabalitaan niyang bata pa at may magiting na kinabukasan ng general. Kaya nagpadala rin siya ng magtatanong tungkol dito, sa tahanan ng Duke ng Ying. Sa pangalan pa lang, halatang mula sila sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Maganda ba ang pinsang dalaga? Balita ko, bukod sa talino, napakaganda rin daw niya. Marunong ba siyang gumawa ng taho? Iyan ang siguradong hindi niya kaya. Kung ganon, hindi siya pwede. Sino ang mag-aakalang hindi na siya ang batang sundalo na nag-iisang umuwi noon? Siya na ngayon si General Jiao. Nakatakda siyang magsilbi sa Jingchong. Doon, pinaliligiran siya ng mga maririwasang binibini mula sa mga kilalang angkan. May tiwala at parangal din siya mula sa emperador. Samantalang ako, isang hamak na tindera lang ng taho. Dati sa pamilyang Shen, isa lamang akong hindi pagganap na manugang. Kapag magkasama kaming nakatayo ni Shenji sa maliit na tindahang ito sa South Street, parang napakalapit namin sa isa't isa. Pero kung tatayo kami sa harap ng malalaking pintuan ng mayayamang pamilya sa Jingzhou, para kaming napakalayo, na tila may libo-libong bundok na nakaharang sa pagitan namin. Ate Ailey, parang hindi ka masaya. Ano namang alam ng isang bata? Alam ko kaya, sa mga kwento, kapag nalaman ng bidang babae na may ibang babae ang lalaki, sisikip agad ang dibdib niya, hindi makakain, hindi makatulog. Tapos magmamatigas pa siyang magkaila na wala siyang nararamdaman. At palihim na magbubuntong hininga. Kayong dalawa, bawasan ninyo ang pagbabasa at pakikinig sa mga ganyang bagay. Oh, makakain ka ba mamayang gabi? Kakain ako. Pero pagdating ng hapunan, kalahating mangkok lang ng lugaw ang naubos ko. Masyadong malapot ang lugaw ngayon. Ang lugaw na iyon ay niluto niya. Pero mas mabuti naman ito kumpara noong nakaraan. Huwag mo nang isipin ang sinabi ni Gu Xiangyan. Magandang bagay naman yon. Iba na ang katayuan mo ngayon. Kung makakapag-asawa ka mula sa isang marangyang pamilya, makakatulong yon para maging matatag ang posisyon mo sa Jingzhou. Gusto mo ba? Na pumayag ako. Desisyon mo yan. Hindi. Kung payag ka, magiging desisyon nating dalawa yan. Hindi pa naman ako pumapayag. Tinanggap mo nga, pero hindi mo naman isinusuot. Masyadong mahalaga yan, natatakot akong mawala. Maaari ko bang isuot ito sa'yo? Sige, isuot mo.
Dahan-dahang isinuot ang pilak na tusok sa kanyang buhok. Hindi mabigat, pero parang banayad na damiin sa puso ko. Ang ganda. Maganda ang tatlong salitang iyan. Hoy, Lola, mas maganda raw ang tao. Sinabi niyang maganda ang tao. Sabi ko na nga ba, madaling matuto si Erlang. Jiang Li. Pupunta ako sa Jingzhou. Hindi ako titingin sa iba. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Ginagawa ko ang sinasabi ko. Personal na bagay ito. Hindi ito utos militar. Katulad ko rin. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, hinaplos ko ang pilak na hairpan sa aking buhok. Ang malamig na hairpan ay uminit na rin dahil sa init ng aking katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata, at biglang naramdaman na tila hindi naman pala ganoon kalayo ang kabisera. Kinabukasan, personal na bumisita ang opisyal ng bayan, upang ibalita na dumating na ang mga handog mula sa kabisera. General Shen, dumating na po ang mga handog mula sa kabisera. Halika kayo. Para sa kasaganaan at pag-unlad, kasabay ng mga handog ay may kasama ring isang kautusan mula sa emperador. Nais ipatawag ng mahal na emperador si Shenji kasama ang kanyang pamilya upang pumunta sa kabisera at tanggapin ang gantimpala. Pamilya. Nang mabitawan ng mga salitang iyon, biglang tumahimik ang buong tindahan. Binibining Jiang, sinabi ni General Shen na marami na kayong pinagdaan ng magkasama ng pamilya Shen sa nakalipas na mga taon. Kaya dapat ka ring sumama sa kabisera upang magpasalamat. Habang nakatayo siya sa tabi ko, ngunit pakiramdam ko ay hindi ganoon kasimple ang lahat. Tila dahan-dahan ang nagbubukas para sa akin ang pinto ng kabisera. Pagkaalis ng opisyal ng bayan, matagal kong tinitigan ng kahon ng mga handog, mga sedang tela, mga pilak na barya, mga halamang gamot at mga kakaning galing mismo sa palasyo. Pagkatapos kumain, kapag lumamig ang kakaning bigay ng emperador, baka maging kawalang galang iyon. Tama, kapag nalaman iyon ng emperador, tiyak na malulungkot siya. Ang nag-aalala kong puso ay gamaan ng bahagya dahil sa kanilang dalawa ang matanda at ang bata. Ngunit ang salitang pamilya ay tila mabigat pa rin nakadagan sa aking dibdib. Hindi naman malalaman ng emperador. Kung gun, hindi rin pala madali ang maging isang emperador. Hindi niya alam ang ganoon kalaking bagay. Hay! Sa pagkakataong ito, siya naman ang nakatayo sa may pinto ng kusina. Samantalang ako naman ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Ano ba yung tungkol sa mga kamag-anak na sinabi ng maestrado kanina? Ito ang hiling ng emperador. Nais niyang isama ko ang aking pamilya sa kabisera. Sina Xiaoman at Lola ang mga kamag-anak mo. At ikaw rin. Pamilya ka na rin ng mga Shen. Medyo hindi malinaw ang pagkakasabi mo. Kaya naman, gusto ko munang maging malinaw ang lahat sa atin. Lee. Kung papayag ka, bago tayo umalis ay formal akong magpapadala ng dote para sa kasal natin. Pagdating natin sa kabisera, pipili tayo ng magandang araw para magpakasal. Pero kung hindi mo nais, sasama ka pa rin sa akin bilang isang kinikilalang kamag-anak ng pamilya Shen. At pagdating natin sa kabisera, maninirahan ka sa looban para sa mga kababaihan. Kapag ninais mo nang bumalik, ako mismo ang maghahatid sa iyo pauwi. Ang tindahan at ang lumang bahay ay mananatiling sa iyo. Kaya mo ba talaga akong pakawalan? Hindi. Pero gaya ng sinabi ko, dapat kong matutunang unahin ang kagustuhan mo. Dati, natatakot ako sa kanya, dahil para siyang isang matalim na talem. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa kanya. Pero hindi dahil sa takot na masaktan niya ako, kundi dahil natatakot akong kapag humakbang ako patungo sa kanya. Hindi ko na muling maya-atres ang aking mga paa. Hindi ba pagtatawanan ka ng mga tao sa kabisera? Bakit naman nila ako pagtatawanan? Pagtatawanan ka dahil nagdala ka ng isang babaeng nagtitinda lamang ng tofu sa kabisera. Ayan na naman, tinatakot mo na naman ako. Jiang Li. Wala akong pakialam kung pagtawanan man ako ng iba. Ang tanging kinatatakutan ko lang ay ang hindi mo pagsama sa akin. Ang mga salitang ito ay mas nagpalambot ng puso ko kumpara sa anumang pilit. Hayaan mo muna akong mag-isip ngayong gabi. Nang gabing iyon, pinag-aralan kong mabuti ang libro ng kwenta ng aking tindahan. Bawat sentimo na pumasok at lumabas sa loob ng 3 taon, ay natatandaan ko ng malinaw. Noong unang araw ng aking pagtitinda, kumita ako ng 23 barya.
Ang 3 tail na deposito para sa inuupahang tindahan. Ang matrikula ni Xiaoman sa pribadong paaralan. Ang perang pambili ng gamot ni Lola. At pati na rin ang sahod na ipinadala ni Shenji mula sa hukbo. Hindi lang ito dahil sa sarili kong pagsisikap, kundi dahil ito sa tahanang unti-unti nating itinaguyod. Muli kong binuksan ang kahon, at inilabas ang kasunduan sa pag-urong ng kasal. Naninilaw na ang papel. Ngunit malinaw at matalas pa rin ang tinta. Ngayong tinititigan ko itong muli, bigla ko nang naunawaan na maaari din pala itong maging isang pinto. Sa labas ng pintong iyon, hindi pagtakas ang naghihintay, kundi isang pagpili. Kuya, kung pupunta ka man sa kabisera balang araw, huwag na huwag kang magluluto ng mag-isa. Mapapahiya lang ang mansyon ng general. At kapag hindi ka nag-aral ng mabuti, ako naman ang mapapahiya mo. Nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa kabisera. Bago ang pag-alis, naging napakaabala ng mga araw namin na halos hindi na lumalapat ang mga paa namin sa lupa. Kailangang ipagkatiwala ang mga tindahan sa mga maasahang tauhan. Dapat ayos at malinaw ang mga libro ng kwenta, at kailangang may mag-alaga sa lumang bahay. Ang mga aklat ni Xiaoman, ang mga gamot ni Lola, ang aking mga damit, at ang mga opisyal na dokumento ni Shenji ay nagkatambak lahat sa isang sulok. Habang nag-aayos ng gamit si Xiaoman, nakita niya ang 3 nakumpiskang librong may larawan. Ebidensya ang mga ito. Dadalhin ko ito sa kabisera para masuri, dapat kang magseryoso. Pwede ko muna itong basahin ng dahan-dahan sa biyahe. Kuya, napakawalang puso mo. Pagdating sa kabisera, ibibili kita ng mga desenteng aklat. Kung ganoon, mas mabuti pang huwag na lang. Ang pag-eempake naman ni Lola ang pinakasimple sa lahat. Isang lumang unan, isang kahoy na sukli, at isang balot ng candy. Kapag tumatanda na ang mga tao, dapat magaan lang ang kanilang dala. Hindi ba mabigat ang candy? Ito ang aking pampasigla. Sa wakas, nang sumapit ang gabi, naging tahimik na rin ang tindahan. Nakauwi na ang mga tauhan. Sinamahan na ni Xiaoman ng matandang ginang na matulog. Mag-isa akong nakaupo sa harap ng kalan sa kusina. Pinagmamasdan ng naghihingalong apoy sa loob nito. Hindi ka pa ba natutulog? Hindi ako makatulog eh. Natatakot ako ng kaunti. Natatakot ako sa Jinjong. HM. Saan ka natatakot? Natatakot ako na baka masyadong maraming patakaran doon. Natatakot ako na baka may maliit sa akin. Natatakot akong hindi makasanayan ni Xiaoman ang buhay doon. Natatakot akong magkasakit si Lola dahil hindi siya hiyang sa bagong lugar 3. Natatakot ako na kapag wala na sa mga kamay ko ang tindahan, magkakagulo ito. At natatakot din ako. Natatakot sa alin? Natatakot na baka sa sobrang layo ng marating ko, hindi na ako makabalik pa. Kung hindi maganda sa Jinjong, babalik na lang tayo rito. Isa kang general. Paano mo masasabing babalik ka na lang ng ganoon kadali? Gagawa ako ng paraan. Ang daling sabihin para sa'yo, kahit sa Jiangli, sa Qingsheng, o maging sa Yunnan man, hindi ang lugar ang pinakamahalaga. Kung hindi ka masaya roon, hindi ko rin ituturing na tahanan ang lugar na iyon. Biglang sumakit ang dibdib ko sa labis na emosyon. Dati, akala ko ang tahanan ay isang bahay o isang tindahan. O ang kaunting pilak na dahan-dahan kong iniipon. Pero ngayon ko lang nalaman na ang tahanan pala ay ang pagkakaroon ng taong handang makinig, handang maghintay at handang ihanda ang mas mahabang landas para sa'yo. Pagdating natin sa Jinjong, kung may mga api man sa akin, ako mismo ang gagantay sa kanila. Dapat lang na ganoon ang gawin mo. Paano kung hindi ko kayanin? Ako ang haharap sa kanila. Pero paano kung ikaw ang magdulot sa akin ng sama ng loob? Sabihin mo sa akin, at magbabago ako. Paano kung iwan mo pa rin ako? Hihintayin kita ng 7 gabi. Kaya mo nga palang magbago. Nagsisikap pa akong matuto. Pero mukhang ganoon pa rin talaga ang ugali ko. Pinagmamasdan ko ang apoy sa kalan. At bigla kong naalala nung unang beses ko siyang nakita. Nakayo siya sa may pintuan ng pagbuburulan. Para siyang isang matalim na espadang wala sa kaluban. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako sa kalamigan niya. Takot ako sa katigasan niya. Takot na kung titingnan niya ako kahit isang saglit lang ay wala na akong matataguan. Pero ngayon, itinago na ng espadang ito ang kanyang talem. Nakaupo siya sa tabi ng kalan. At seryosong nakikinig sa akin habang sinasabi kong natatakot ako. Jiang Li. HMM. Maaari ko bang itanong sa iyo muli?
Alam ko sa puso ko kung ano ang itatanong niya, pero naramdaman ko pa rin ang init sa aking mga pisngi. Nakikiusap ako sa'yo. Papayag ka ba? Kung sa hinaharap ay magiging kasing sandit ka pa rin ng dati, magbabago ang isip ko. Sige, kung hahayaan mo akong magtiis ng sama ng loob, magbabago rin ang isip ko. Sige, kung makarating ka na sa kabisera, at maakit ka ng maganda't matalinong pinsan mo, hinding-hindi mangyayari yan. Hindi pa ako tapos magsalita, hindi mo na kailangan sabihin yan. Hinding-hindi ko gagawin. Kung ganoon, pansamantala akong pumapayag. Depende sa ipapakita mo. Sige, asahan mo ang ipapakita ko. May mga manipis na kalyo ang kanyang palad, mga bakas ng maraming taon ng paghawak ng espada. Pero sa sandaling ito, nakalahad ito sa harap ko, na tila naghihintay na ako mismo ang pumili. Isang banayad na paghawak lamang. Walang pagmamalabis o paglampas sa hangganan. Ngunit mas seryoso at tapat pa ito kaysa sa anumang salita. Naging isang ganap na asawa na ako. Talagang asawa na niya ako. Sabi ko na nga ba, matututo rin si Erlang. Ha ha ha. Haha, sige, bilasan mo at baka mahuli ka ni Ali. Pwede pa rin ba kitang tawaging Ate Ali sa hinaharap? Siyempre naman, Ate Ali. Sige, sige. Lahat kayo ay may mararating sa buhay. Kuya, nandito ka rin pala. Bukas pa rin ang mga ilaw sa tindahan. At ang kahoy na karatula ng audit ay dahan-daang umuugoy sa simoy ng gabi. Nasa gitna nila ako, pinaliligiran ng lahat, at bigla kong naramdaman, na noon pa man, may tahanan na pala ako. 只是绕了很远的路，才敢承认。